Kabanata 1681 Ang dulo ng tibak na pumasok sa Immortal Astral Continent. Pinayagan ng Divine Sense ni Wang Lin na makita niya ang lahat ng bagay sa mahiwagang lugar na ito. Hindi ganun kalaki ang lugar na ito ngunit para itong isang mahahabang makipot na pasilyo. Ang gilid ng pasilyo ay malungkot at may mga ilang sirang bahagi sa gilid, na nagpapakita na parang maaari itong gumuho anumang oras. Ang isang dulo ng pasilyo ay kung saan naruroon si Wang Lin, at ang kabilang dulo ay malalim sa loob. Hindi kayang abutin ng Divine Sense ni Wang Lin ang dulo, at tanging isang malabong imahe ng isang malaking pintuang bato ang nakita niya. May isang piraso ng papel sa pintuang ito. Isang charm ng papel na nagpapatibay at nagsasara dito. Matapos magmuni-muni ng ilang sandali, naglakad si Wang Lin pasulong at naglaho. Nang siya'y muling magpakita, naruroon na siya sa dulo ng pasilyo, 1,000 talampakan mula sa pintuang bato. Walang Divine Sense na makakaabot beyond sa puntong ito, at isang malakas na presyon ang pumihil sa sinuman na makapasok. Tumayo si Wang Lin na 1,000 talampakan ng layo, tinitingnan ang pintuang bato sa harap niya, at naging seryoso ang kanyang mga mata. Ang pintuang bato ay mukhang matanda at may mga komplikadong mga salita dito. Hindi pa niya ito nakita dati, ngunit naramdaman niya ang sinaunang aura na ipinapakita ng mga salitang ito. Matapos ang ilang masusing pagmamasid, napansin niyang ang pintuang bato ay hindi nakatayo dito ng maayos. Para bang may nagpilit na ipwesto ito dito upang suportahan ang pasilyo at payagan nitong mag-exist magpakailanman. Matapos mag-isip ng kaunti, lumakad si Wang Lin pasulong papasok sa 1,000 talampakang distansya. Sa sandaling pumasok siya, nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang malakas na presyon ng Ramagasa na nagpapahirap sa kanyang mga hakbang. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Ang lugar na ito ay kakaiba, at kahit ngayon, wala pa rin siyang ideya kung ano ang nangyayari. Ngunit biglang tumama ang kanyang kanang paa sa lupa at ang buong pasilyo ay gumalaw. Pagkatapos ng isang hakbang, kumuha siya ng isa pa, at bawat hakbang ay dumadaan ng ilang dosenang talampakan. Sa isang kisap mata, narating niya ang kalagitnaan ng 1,000 talampakang distansya. Dito, may mga tunog ng pagputok mula sa kanyang katawan, na para bang guguho siya. Hindi siya narito gamit ang kanyang ancient god body, kaya hindi niya kayang tiisin ang presyon kung lalapit pa siya. Gumawa siya ng seal gamit ang kanyang kanang kamay at naupo, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at tinutok ang daliri sa pagitan ng kanyang mga kilay. Biglang nanginginig ang katawan ni Wang Lin at isang vortex ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kanyang origin soul ay umalis sa kanyang katawan at pagkatapos ay kumidlat ng dugo. Ang liwanag ng dugo ay ang kanyang blood sword. Pinagsama ni Wang Lin ang kanyang origin soul sa blood sword. Sa proteksyon ng Blood Sword, lumipad ang kanyang origin soul patungo sa huling 500 talampakan at tumungo sa pintuang bato. Para sa Blood Sword at origin soul, ang 500 talampakan ay parang isang kisap mata. Ang puwersa ng pagtanggi ay nakakagulat. Patuloy itong bumangga sa Blood Sword upang basagin ang origin soul ni Wang Lin. Sa huling 100 talampakan, umabot sa nakakatakot na antas ang puwersa ng pagtanggi. Ang Blood Sword ay nanginginig at malapit nang maitulak ang origin soul ni Wang Lin mula dito. Kumapit ang kanyang origin soul at ang blood sword ay bumangga sa gilid ng pasilyo upang magsanib. Kahit na tumagos ito sa gilid, patuloy pa rin ang pagtulak pabalik ng blood sword. Ang distansya ng 100 talampakan ay malapit na para kay Wang Lin. Ang kanyang origin soul ay lumitaw sa itaas ng blood sword at tinitingnan ang pintuang bato at ang paper charm sa ibabaw nito. Matapos pagmamasdan ito ng mabuti, halos tiyak na si Wang Lin na may naglagay ng pintuang bato dito, at ang layunin nito ay upang suportahan ang pasilyo. Mayroon ding paper charm sa pintuang bato. Ang puwersa ng pagtanggi ay nanggagaling sa charm na ito. Ang layunin nito ay i-seal ang pintuan upang walang sinuman ang makapasok mula sa labas o makalabas mula sa loob. Ano bang klase ng lugar ang nasa labas ng pintuang ito? Mabilis na nag-isip si Wang Lin, ngunit ang blood sword ay patuloy na tinutulak pabalik. Dahil dito, lumayo si Wang Lin mula 100 talampakan sa pintuan papuntang 200 talampakan. Ang blood sword ay itinulak mula sa gilid ng pasilyo hanggang sa umabot ito ng 500 talampakan. Bumalik ang origin soul ni Wang Lin sa kanyang katawan at binuksan ang kanyang mga mata. Kung ang orihinal kong katawan ay narito, bagamat magiging mahirap ang 500 talampakan, makakakalakad ako patungo sa pintuan gamit ang immortal spell. Ngunit kung aalis ako ngayon upang magsanib sa aking orihinal na katawan, maraming oras ang masasayang. May kumislap na malamig na liwanag sa mga mata ni Wang Lin. Sa buong buhay ng kanyang cultivation, hindi siya kailanman yumuko sa anumang puwersa. Sa sandaling ito, huminga siya ng malalim at ang kanyang mga mata ay gumawa ng seal.
Ang kidlat sa kanyang kaliwang mata ay kumislap at ang Thunder Essence ay lumitaw. Kasabay nito, ang apoy sa kanang mata ni Wang Lin ay nagngalit na nagpakita ng isang naglalagablab na apoy. Itinaas niya ang kanyang mga kamay habang nakaupo. Ang kanyang kaliwang kamay ay buhay at ang kanyang kanang kamay ay kamatayan. Ang bukas na palad ay Karmic Cause at ang nakasara na palad ay Karmic Effect. Binuksan at isinara ang kanyang mga mata habang umiikot ang tunay at peking essence sa kanyang paligid. Sa huli, isang nakakagulat na slaughter aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang kanyang ika-6 na essence, ang slaughter essence, ay rumaga sa palabas. Ang 6 na essences ay nagsanib sa pagitan ng kanyang mga kilay at ang vortex sa pagitan ng kanyang mga kilay ay muling lumitaw bago ang kanyang origin soul ay muling umalis. Ang kanyang origin soul ay bumalik sa Blood Sword kasama ang 6 na essences. Kumidlat, ang apoy ay nagliliyab, ang 3 ethereal essences ay umiikot sa paligid nito, at ang slaughter essence ay nagbukas ng daan. Sa sandaling ito, ang Blood Sword ay sumugod patungo sa pintuang bato na 500 talampakan ng layo. Habang sumugod, ang puwersa ng pagtanggi ay naging mas malakas, ngunit hindi ito nakapigil sa buong puwersa ng cultivation ni Wang Lin. Ang kanyang origin soul ay parang isang hindi matitinag na tibak. Sa isang kisap mata, siya ay lumapit sa 100 talampakan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya tumigil, patuloy siya sa pagsugod. Sa isang kisap mata, ang Blood Sword ay tumagos diretso sa pintuang bato. Tumagos ang tibak ng 3 pulgada sa pintuang bato. Nagkaroon ng isang malakas na buzz habang ang tibak ay nanginginig ng matindi at isang malakas na puwersa ng pagtanggi ang rumaga sa palabas. Bumasag ito sa 6 na essences ni Wang Lin at nais nitong sirain ang kanyang origin soul. Sa sandaling ang Blood Sword ay tumagos sa paper charm at pumasok ng 3 pulgada sa pintuang bato, naramdaman ng origin soul ni Wang Lin ang isang aura na hindi kabilang sa yungib, ngunit pamilyar siya dito. Ito ang aura ng Immortal Astral Continent, ang lugar na unang siniyasat ng kanyang Divine Sense matapos ang kanyang Dream Dao. Ang Immortal Astral Continent, isang mundo na umiiral na ng napakaraming taon. Kasing laki ito ng mga hindi mabilang na inner at outer realms. Kahit ang mga third step cultivators ay nangangailangan ng mahabang panahon upang tawilin ito. Ang Immortal Astral Continent ay kilala bilang ang pinakakamanghamanghang lugar sa buong universo. Sa silangang bahagi ng Immortal Astral Continent, may isang walang katapusang kabundukan. Puno ito ng fog at celestial energy. Ang mga ibon at bulaklak ay puno sa paligid at ang mga crane ay sumasayaw sa kalangitan. Ang sukat ng kabundukan na ito ay katumbas ng mga 10% ng Brilliant Void Star System. Mukhang walang katapusan ng kabundukan, ngunit ito ay isa lamang maliit na alikabok kumpara sa buong Immortal Astral Continent. May isang bundok sa kabundukan na tumagos sa kalangitan tulad ng isang tibak, nakatutok pataas. Kahit na mukhang walang katapusang taas mula malapitan, tanging isang maliit na burol lamang ang itsura nito mula sa malayo. May isang malaking grupo ng mga palasyo sa burol na ito. Ito ay isang sangay ng isang sekta sa Immortal Astral Continent, at ang sekta ay tinatawag na Guiyi Sect. Ang sekta na ito ay kasing laki ng Seven Dao Sect, hindi ito maituturing na isang malaking sekta. Sa mga sandaling ito, sa pangunahing plaza ng sangay na ito, may isang malaking orasan na 10,000 talampakan ang taas na lumulutang doon. Mukhang napakamajestiko mula sa malayo. Ngunit sa sandaling ito, ang orasan ay nayanig at isang boss na umalingaw sa buong sekta ang nagmula rito. Agad na nagliparan ng ilang mga sinag ng liwanag mula sa mga kalapit na palasyo. Nang makarating sila, isang nakakagulat na dugo pulang liwanag ang lumabas mula sa orasan. Nang lumitaw ang liwanag ng dugo, kumikislap ito ng maliwanag. Parang ang liwanag na ito ay matagal nang hindi umalis sa Immortal Astral Continent, ngunit ngayon ay bumalik na muli. Isang scarlet red na dulo ng tibak ang lumitaw sa loob ng liwanag ng dugo. Tumagos ito ng 3 pulgada sa orasan, at ang nakakagulat na liwanag ng dugo ay nanggagaling mula rito. Tibak ni Yemo. Isa sa mga sinag ng liwanag ay dumating ng mas mabilis kaysa sa iba at agad na nakarating. Isa itong lalaking nasa kalagitnaan ng edad na may suot na kakaibang kasuotan. Kumislap ang kanyang mga mata at ang kanyang peak arcane void cultivation ay kumalat. May hint ng arcane tribulant power na nanggagaling sa kanyang arcane void cultivation. Malinaw na ang taong ito ay nakapagtapos ng hindi mabilang na arcane tribulants. Habang papalapit siya, dumating ang mga natitirang sinag ng liwanag, revealong 8 tao. Lahat sila ay nakatayo sa ilalim ng orasan at nakatingin sa dulo ng tibak na tumagos, may kakaibang mga mata.
Sa ilalim ng kanilang mga mata, dahan-daang umatras ang dulo ng tibak at nawala ang liwanag ng dugo mula sa orasan, iniwan ang tanging marka na mananatiling magpakailanman. Tahimik na nag-isip ang lahat habang malamig na tinitingnan ang orasan. Lahat sila ay tahimik. Isa sa kanila ang dahan-daang nagsalita, "Senior brother, dapat ba nating buksan ang Eastern Pale Clock?" "Huwag na muna." Bago umalis si Senior brother makasama ang ilang tao, sinabi niyang hindi dapat buksan ang orasan na ito. Babalik siya mag-isa. Ang blood sword ni Yemo. Mukhang totoo ang balita na nahikayat si Yemo papasok sa yungib ng Seven Dao Sect. Inabandona ng Seven-Colored Sovereign ang kanyang Dao partner at nisil ang Seven Dao Sect. Sigurado akong nakakuha siya ng mahalagang yaman, pinag-aralan nito ni Senior Brother Man ng matagal at ginamit ang yaman ng Wei Sect upang magbukas ng daan papunta sa yungib. Sa level ng cultivation at mga pamamaraan ni Senior Brother Ma, hindi na tayo kailangang mag-alala. Sa loob ng kakaibang pasilyo, umatras ang blood sword mula sa pintuang bato, at ang origin soul ni Wang Lin ay nabigla. Tinulak ng puwersa ng pagtanggi ang tibak pabalik ng 500 talampakan. Bumalik ang kanyang origin soul sa kanyang katawan at kinuha ang tibak at umatras ng 1,000 talampakan. Tinitingnan ni Wang Lin ang pintuang bato ng may seryosong ekspresyon at ang kanyang tibok ng puso ay pabilis. Ang kanyang buong cultivation ay aktibo at siya ay sobrang alerto. Naramdaman niya ang pagkauhaw sa kanyang bibig. Matapos ang matagal na panahon, nakita niyang wala pa ring pagbabago sa pintuang bato. Doon lang siya huminga ng malalim. Immortal Astral Continent. Nasa labas ng pintuang bato na ito ang Immortal Astral Continent. Tinitingnan ni Wang Lin ang paligid ng pasilyo at may liwanag na pumasok sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko na. Kabanata 1682 Mga Dayuhan. Noong una, inisip ko na ito ang pintuan ng yungib ng Seven-Colored Celestial Sovereign. Ngunit malinaw na ngayon na hindi ito ang pintuan, kundi isang pasilyo na binuksan ng ibang tao. Nakatingin si Wang Lin sa pintuang bato na 1,000 talampakan ng layo, may malungkot na ekspresyon habang umatras. Habang siya'y gumagalaw, ang mga sinulid ng mga itlog ng lamok ay nagbigay ng mga kumikislap na liwanag, na nagpadagdag ng kakaibang hitsura sa buong lugar. Hindi dapat umiiral ang pasilyong ito. Isang tao ang nagbukas ng pasilyong ito diretso papunta sa yungib ng Seven-Colored Celestial Sovereign. Sino ang nagbukas ng pasilyong ito? Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at nagsimula ang kanyang utak na mag-isip. Mabilis niyang hinanap sa kanyang isipan ng mga posibleng palatandaan ng mga bakas. Sa pamamagitan ng mga palatandaang ito, nagsimula si Wang Lin na mag-isip kung ano ang nangyari noong mga panahong iyon. Sino kaya ito? Siya ba ang baliw? O ibang tao? Umatras si Wang Lin at bumalik sa lugar kung saan ang mosquito beast ay sumisipsip ng mga itlog. Hindi alam ng mosquito beast kung ano ang iniisip ni Wang Lin at patuloy pa rin itong masayang sumisipsip. Ang katawan nito ay kumikinang habang dahan-dahan itong dinidigest ang mga na-absorb na itlog. Habang si Wang Lin ay umatras patungo sa gilid ng siwang at malapit nang umalis, bigla siyang huminto at tumingala. Parang kulog na dumaan sa kanyang isipan nang maalala niya ang isang bagay. Sa Scattered Thunder Clan, natutunan ko na matagal ng panahon, isang grupo ng mga misteryosong tao ang nagpakita. Nagsusuot sila ng kakaibang damit at may mga spell at yaman na hindi pa nakikita. Nang ini-absorb ko ang Eternal Thunderbolt, nakita ko ang kanyang alaala at mga malabong imahe ng grupong ito. Mayroon ding Soul Lasher. Ang whip na iyon ay isang yaman na pag-aari nila. Naisip ko na pumunta sa Planet 5 Elements para hanapin sina Duo. Isa, ang leader ng grupong iyon ay kamukha ni na Duo. Sa balita mula sa Scattered Thunder Clan, ang mga misteryosong cultivator na iyon ay mula sa labas ng Ancient Star System. Ngunit, wala namang anuman sa labas, kaya't maliwanag na sila ay mga cultivator mula sa Immortal Astral Continent. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng maliwanag at ang kanyang isipan ay naging malinaw habang ipinagpatuloy ang pagsusuri. Hindi niya narinig ang mga salita ng mga tao sa Gui Sect, ngunit habang patuloy siyang nag-aanalisa, unti-unti niyang nakuha ang katotohanan. Isang matapang na hinuha ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang Seven-Color Celestial Sovereign ng Seven Dao Sect ay nanalo ng Heavenly Dao at iniwan ang kanyang Dao partner. Isinilyo niya ang Seven Dao Sect at pinagtanto ang Heavenly Dao sa loob ng kanyang yungib. Ngunit, ang kanyang mga pagkilos ay nagdulot ng pagdududa sa iba. Isang araw, isang tao na may kamanghamanghang talento mula sa Immortal Astral Continent ang gumamit ng espesyal na paraan upang magbukas ng direktang pasilyo patungo sa yungib ng Seven-Colored Celestial Sovereign. Dumating sila sa pamamagitan ng pasilyong ito. Ang mga taong ito ay ang mga misteryosong cultivator na nakatagpo ng Scattered Thunder Clan. Hindi sila unang nagpakita sa Outer Realm kundi sa Wind Celestial Realm.
Ngunit, walang nakapansin sa kanilang pagdating sa Wind Celestial Realm. Isinilyo nila ang pasilyong ito at iniwan ang Wind Celestial Realm. Marahil ay hinanap nila ang Inner Realm, ngunit sa huli, iniwan nila ang Realm Sealing Formation at pumunta sa Outer Realm. Pagkatapos, sa loob ng maraming taon, sila ay nawala. Pagkalipas ng mahabang panahon, ang apat na Celestial Realms ay gumuho at ang pasilyong isinilyo ay nasira. Marahil ay palaging hindi matatag ito, o nagbukas ng ibang pasilyo patungo sa ibang lugar. Maraming posibilidad, ngunit ang huling resulta ay naakit nito ang isang grupo ng mosquito beasts mula sa isang hindi kilalang lugar. Ang mga mosquito beasts na ito ay dumami sa loob ng pasilyo at punutin ang selyo. Sila ay nagsigawan papasok sa gumuho ng Wind Celestial Realm at tinake ang lugar na ito. Ang iba't ibang imahe ay lumitaw sa isipan ni Wang Lin. Lahat ng ito ay malabong mga bagay, mga iniisip niyang pangyayari. Tinitingnan niya ang dulo ng pasilyo at nag-iisip. Ito na ang pangalawang beses na nabuksan ang siwang na ito. Ngunit, maliwanag na ang mga taong ito ay naruroon pa rin sa loob ng yungib na ito, at hindi pa sila umalis. Kung hindi sana umiiral ang pintuang bato at pasilyo na ito. Isinilyo nila sana ito ng buo at hindi iniwan ang anumang bakas upang hindi matuklasan sa hinaharap. Dahil hindi pa sila umalis, nasaan sila? Planet 5 Elements. Hindi pa nila natagpuan ang kanilang gusto. Marahil ang gusto nila ay katulad ng Seven Colored the West at Old Ghost Zone. Ang mantis ay nangangaso ng cicada, ngunit hindi alam ang Oriole sa likod. Tiyak na mayroon silang ganitong ideya. Gumalaw ang katawan ni Wang Lin at iniunat ang kanyang kanang kamay patungo sa mosquito. Balak niyang dalhin ang mosquito palabas ng siwang kasama siya. Ngunit, ipinakita ng mga mosquito beasts ang matamlay na tingin habang tinitingnan ng lahat ng mga itlog. Naghis ito kay Wang Lin. Lumiko si Wang Lin at tumingin sa milyon-milyong itlog ng lamok. Kumislap ang kanyang mga mata at iniwasiw ang kanyang kanang kamay. Isang hangin ang dumaan sa pasilyo, at naglaho ang mga itlog. Pumasok ito sa imbakan ni Wang Lin. Ang Mosquito King ay naghis ng masaya at hindi na nag-alinlangan pang umalis habang sinundan si Wang Lin palabas ng siwang. Sa labas sa Wind Celestial Realm, ang hangin ay humuhuni at ang hamog ay tumakip sa siwang. Nakatayo si Wang Lin sa tabi ng siwang at bumuo ng seal gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay pinagsama niya ang kanyang mga kamay at ang mga gilid ng siwang ay kumilos. Agad na nagsara ang siwang at muling nagsanim. Matapos iselyo ang siwang, nagsimula ang kanang kamay ni Wang Lin na bumuo ng mga seal hanggang ito'y maging malabo. Ang walang katapusang mga limitasyon ay lumitaw, at bumagsak sa siwang. Sa isang kisap mata, ang hindi mabilang na mga seal ay ganap na nakapaloob sa siwang. Matapos gawin ang lahat ng ito, si Wang Lin ay tahimik na nag-isip ng ilang sandali ngunit pakiramdam pa rin niyang nag-aalala. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay sa walang hangganan at ang mundo ay umuugong. Ang giant head na nakuha niya mula sa ancient tomb na ginamit upang pagtubuan ng ancient leaves ay biglang lumitaw. Marami pa ring mga tuyong puno dito, ngunit maraming ancient leaves ang tumubo. 3 taon na ang nakalipas nang i-absorb ni Wang Lin ang lahat ng mga ancient plant statues sa ancient celestial realm, dahan-dahan niyang ipinadala ang ancient power sa lugar na ito. Ang mga ancient leaves ay tumubo dahil dito. Isang alon ng kanyang kamay, ilang dosenang buong ancient leaves ang lumipad mula sa mga puno at damapo sa mga kamay ni Wang Lin. Ipinagpag niya ang kanyang kamay at ang mga dahon ay dumarapo sa isinilyong siwang, muli itong isinilyo. Matapos gawin lahat ng ito, tinipon ni Wang Lin ang natitirang ancient leaves at ibinalik ang ulo sa kanyang imbakan. Pagkatapos, pinaypayan niya ang kanyang manggas at iniwan ang hamog na ito kasama ang Mosquito King. Habang ang siwang ay naiselyo, naglaho ito ng walang bakas. Ang hamog sa paligid nito ay naglaho din hanggang sa tuluyang mawala. Lumutang si Wang Lin doon, tinitingnan ang Wind Celestial Realm sa ibaba. Kumalat ang kanyang divine sense at tinakpan ang buong Wind Celestial Realm. Ang buong Wind Celestial Realm ay lumitaw sa kanyang isipan. Ang pagbagsak ng Wind Celestial Realm ay hindi maibabalik, at dahil sa mga mosquito beasts, ang pagbagsak ay hindi ganap. Ang lugar na ito ay mas mabuti kaysa sa Rain o Thunder Celestial Realms. Tungkol sa Lightning Celestial Realm, hindi pa nakapunta si Wang Lin roon, kaya't hindi niya alam ang mga pagbabago na nangyari roon. Kung ganoon, gamitin natin ang Wind Celestial Realm bilang base. Kung ang Lightning Celestial Realm ay kasing preserved, maaari rin itong pagsamahin. Huminga si Wang Lin at itinaas ang kanyang mga kamay. Ang kanyang Spirit Void cultivation ay nagdaloy palabas sa kanyang divine sense, na tumakip sa buong Wind Celestial Realm. Ang mga pira-pirasong bahagi ng Wind Celestial Realm ay nagtipon mula sa lahat ng direksyon, na parang may hindi nakikitang puwersa na nagtutulak sa mga ito patungo sa gitna. Habang ang hindi mabilang na mga pira-piraso ay rumaragasa,
pati ang walang katapusang hangin ay nagsimulang gumuho. Ang mga mosquito beasts na matagal nang naninirahan dito ay lahat lumipad sa ere. Lahat sila ay natatakot habang tinitingnan nila ang kanilang paligid ng maguluhan. Magtipon. Ang puting buhok ni Wang Lin ay dumadaloy sa hangin habang siya'y yumangal, at ang kanyang mga itaas na kamay ay biglang nagtapik. Sa kasalukuyang antas ng cultivation ni Wang Lin, kaya niyang pagsamahin muli ang hindi mabilang na mga pira-piraso ng Wind Celestial Realm. Ang mid-stage Spirit Void ay makapangyarihan kahit sa mga cultivator sa ikatlong hakbang. Kaunti lamang ang mga ito sa Inner at Outer Realms. Ang lupa ay patuloy na kumikilos habang ito ay unti-unting gumagalaw, at ang mga tunog ng kulog ay umuugong. Sa sandaling ito, kung titingnan mula sa itaas, ang Wind Celestial Realm ay parang isang sirang salamin kung saan ang mga pira-piraso ay dahan-daang naglalapit at sa huli ay nagsanib muli. Sa sandaling magsanib ang mga ito, isang buong kontinente ang biglang lumitaw. Ang hangin sa kalangitan ay biglang gumuho. Wala nang bakas na naiwan. Ang hindi mabilang na mosquito beast sa kalangitan ay nanginginig. Naramdaman nila si Wang Lin at ang nakakatakot na lakas mula sa kanya. Sa nakaraang 100 taon, maraming mosquito beasts ang pinatay ng Mosquito King ni Wang Lin. Lahat ng malalakas na mosquito beasts ay namatay na noong mga nakaraang taon. Ang natirang mga ito ay hindi sapat na malakas upang magdulot ng problema. Pagkatapos ng pagbabago sa Wind Celestial Realm, lumapag si Wang Lin sa kontinente at umupo. Ipinihit niya ang kanyang mga mata at kumalat ang kanyang divine sense. Pinagsama niya ang kontinente upang magpatuloy patungo sa Summoned River. Papunta siya sa Lightning Celestial Realm. Ang Lightning Celestial Realm ang tanging Celestial Realm na hindi pa nabisita ni Wang Lin. Ang lugar na iyon ay naglalabas ng hindi mabilang na mga maliwanag na ilaw na lumilikha ng isang magarang refleksyon. Kabanata 1683 ang paglalakbay upang hamunin ang mga Celestial. Ang hiyaw ay umuugong sa buong mga bituin, at ang tunog na ito ay lalong lumakas. Sa ilalim ng kontrol ni Wang Lin, ang malaking kontinente ng Wind Celestial Realm ay nagmamadaling lumabas. Matapos kunin muli ang Summoned River, ang ilang mga cultivator mula sa Summoned River sa All Heaven ay bumalik sa kanilang mga bayan sa nakaraang 3 taon. Sanay na sila sa lugar na ito at doon nila mas mabilis na maibabalik ang kanilang lakas. Ang Lightning Celestial Realm ng Summoned River ay iba sa 3 iba pang realms. Ito ay ganap na bukas, at basta pumasok ka sa hilagang bahagi ng Summoned River, makikita mo agad ang maliwanag na pilak na ilog. Ang pilak na ilog na ito ang Lightning Celestial Realm. Si Wang Lin ay bumisita na sa Summoned River ng ilang beses, ngunit bawat pagkakataon ay nagmamadali siya. Nakita niya na ito ang pilak na ilog at alam niyang ito ay ang Lightning Celestial Realm, ngunit hindi pa siya pumasok. Ang Wind Celestial Realm ay pumasok at noong ito ay lumitaw sa Summoned River, isang alon ng puwersa ang kumalat kasabay ng malakas na presyon nito. Ang kontinente ng Wind Celestial Realm ay dahan-daang tumigil sa harap ng pilak na ilog sa hilaga. Tumayo si Wang Lin at tumingin sa Lightning Celestial Realm. Naglakad siya papunta sa ilog at pumasok dito. Ang pilak na ilog ay naglalaman ng hindi mabilang na maliliit na piraso. Ang mga liwanag mula sa mga ito ay bumubuo ng walang katapusang pilak na ilog. Sa ikatlong hakbang mula nang pumasok si Wang Lin sa Lightning Celestial Realm, siya ay lumabas mula sa pilak na ilog, mukhang pagod. Inalag niya ang kanyang kamay at ang buong pilak na ilog ay yumanig. Ang pilak na ilog ay lumipad papunta sa Wind Celestial Realm at dahan-daang umiikot sa paligid nito. Habang umiikot, ang kontinente ng Wind Celestial Realm ay napapalibutan ng pilak na ilog. Mula sa malayo, napakaganda nito. Ang pagkawasak ng Lightning Celestial Realm ay hindi na maaayos. Maaari lamang itong magpatuloy bilang isang bantay na ilog para sa hinaharap na Celestial Realm. Sa ni Wang Lin habang kinokontrol ang Wind Celestial Realm at ang pilak na ilog na umalis. Ang ikatlong lugar na pupuntahan niya ay ang Thunder Celestial Realm sa All Heaven. Sanay na si Wang Lin sa Thunder Celestial Realm dahil marami na siyang napuntahan dito. Agad na lumitaw ang malaking kontinente ng Wind Celestial Realm na napapalibutan ng pilak na ilog sa All Heaven. Ang mga alon na dulot ng kanilang paglitaw ay agad na napansin ng mga nagbabalik loob na cultivator sa All Heaven. Lahat sila ay nanginginig at ikinalat ang kanilang divine senses. Ang kanilang nakita ay nagulat sa kanila. Sa pintuan ng Thunder Celestial Realm, ang kidlat sa gate ay matagal nang nawala, tinanggal ni Wang Lin ilang taon na ang nakalipas. Pagbalik sa pamilyar na lugar, hindi na siya nag-atubiling pumasok sa Thunder Celestial Realm. Ang pagbagsak ng Thunder Celestial Realm ay napakasira. Maraming kontinente ang kinuha ni Master Flamespark, at pagkatapos ng lahat ng nangyari, kakaunti na lamang ang natira. Ang buong Thunder Celestial Realm ay gumuho at puno ng disyerto. Labis itong hindi matatag, parang maaari itong gumuho anumang oras.
Tinitingnan ng lahat ng ito, nagbuntong hininga si Wang Lin. Ang lugar na ito ay hindi na magagamit. Ang Thunder Celestial Realm ay hindi na maaayos. Matapos mag-isip sandali, nilainggan ni Wang Lin ang kanyang ulo at bawiin ang kanyang Divine Sense, pagkatapos ay naglakad na. Sa kalaliman ng Thunder Celestial Realm ay si Old Ghost Zon, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng isang misteryosong liwanag. Bagaman hindi naramdaman ni Wang Lin ang presensya nito, kitang-kita ni Old Ghost Zon si Wang Lin upang tipunin ang 4 na Celestial Realms. Gaano karami ang kanyang nalalaman? Siya ba ang ikatlo? Pag ninilay ni Old Ghost Zon, hindi pinigilan si Wang Lin sa kanyang pag-alis. Noong lumabas si Wang Lin mula sa Thunder Celestial Realm, kumislap ang kanyang mga mata nang hindi kapansin-pansin. Nang unang kumalat ang kanyang Divine Sense, hindi niya napansin si Old Ghost Zon. Ngunit ang heaven-defying bead sa kanyang katawan ay biglang gumalaw at naglabas ng kakaibang kapangyarihan. Gamit ang kapangyarihang ito, napansin ni Wang Lin si Old Ghost Zon na nakatingin sa kanya mula sa kailaliman ng Thunder Celestial Realm. Hindi nagpadalos-dalos si Wang Lin, ngunit umalis siya nang walang pagpapakita ng anumang pagbabago sa kanyang pakiramdam. Kaya't siya ay nagtatago pa rin dito. Pagkatapos umalis sa Thunder Celestial Realm, naglakbay si Wang Lin ng mabilis patungo sa huling Celestial Realm, ang Brilliant Void's Rain Celestial Realm. Ilang araw ang lumipas at tumayo si Wang Lin sa interseksyon ng 4 na Celestial Realms. Sa loob ng wala pang kalahating buwan, napuntahan na ni Wang Lin ang 4 na Celestial Realms at nakakalap ng sapat na yaman upang muling hubugin ang Celestial Realm. Tinitingnan ang espasyo ng Inner Realm, pumikit si Wang Lin. Saglit na siyang nag-isip at pagkatapos ay bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at itinutok ang kanyang daliri sa espasyong nasa ibaba niya. Ang kontinente ng Wind Celestial Realm ay magsisilbing ugat ng bagong Celestial Realm. Matapos niyang sabihin iyon, ang kontinente ng Wind Celestial Realm ay lumipad mula sa likod ni Wang Lin patungo sa kanyang tinutukoy. Habang ito ay gumagalaw, naglabas ito ng malakas na presyon, at ang celestial energy ay bamalat sa lugar. Matatagpuan ito sa interseksyon ng 4 na star systems. Kung ito ay hahatiin ayon sa star system, ang bawat star system ay aabot ng higit sa 20%. Ang bagong Celestial Realm ay hindi malaki, ngunit ang alikabok ng Rain Celestial Realm ay tutulong upang ito'y mag-expand. Inalag ni Wang Lin ang kanyang kamay at ang walang katapusang alikabok na nakolekta niya sa Rain Celestial Realm ay lumipad. Sa sandaling lumabas ang alikabok, pinagsama ito sa bagong Celestial Realm. Habang ang mga layer ay bumagsak, nabuo ang isang makapal na layer ng alikabok sa bagong Celestial Realm. Sa puntong ito, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinuro ang 5 daliri sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay kumislap at isang malaking palm print ang lumitaw sa langit. Ang palm print na ito ay ang War Spirit Print. Sa sandaling lumabas ang print, bumagsak ito patungo sa kontinente gamit ang kontrol ni Wang Lin. Ang palm print ay malakas ngunit walang pampinsalang puwersa. Sa halip, ginamit ang presyon ng palad upang pag-ipunan ng alikabok. Habang ang alikabok ay nag-ipon, nagsimulang mag-expand ang kontinente. Ang mga tunog ng kulog ay umuugong at ang kontinente ay malaki ang paglaki. Mula sa malayo, ito ay naging hindi kapani-paniwalang malaki. Ang pilak na ilog mula sa Lightning Celestial Realm ay magbabantay sa bagong Celestial Realm. Ang ilog na ito ay paghahati sa mga mortal mula sa mga Celestial upang walang cultivator na hindi pa umabot sa Soul Formation Stage ang makakapasok. Ito ang batas. Inalag ni Wang Lin ang kanyang manggas at ang pilak na ilog ay lumipad patungo dito. Pinalibutan nito ang buong kontinente at nagbigay ng isang kislap ng pilak. Sa ilalim ng liwanag na ito, ang bagong Celestial Realm ay naging isang natatanging realm. Wheel Formation, gawin ang bagong Celestial Realm na maging core ng formation. Pagsamahin ang aura ng Ancient Star System dito. Binuo ni Wang Lin ang kanyang dila at samuka ng Essence Blood. Inispray ito sa bagong Celestial Realm at pilak na ilog. Noong bumagsak ang kanyang dugo, ang Wheel Formation na nakapalibot sa Inner Realm ay agad na nag-activate. Ang isang malaking anino ng gulong ay lumitaw sa ibabaw ng bagong Celestial Realm. Patuloy nitong sinusupsap ang malalaking halaga ng aura mula sa Outer Realm at pagkatapos ay ini-inject ito sa bagong Celestial Realm. Ang realm na ito ay nabuo na, ngunit ito ay isang paunang porma pa lamang. Ngunit hindi ko na kailangang mag-alala kung paano ito magbabago sa hinaharap. Sa ngayon, ang huling hakbang ay ang pagdugtong ng mga kaluluwa ng lahat ng mga cultivation planets mula sa 4 na star system sa bagong Celestial Realm. Pagkatapos ay lahat ng mortal na magiging cultivator ay dadalhin sa Celestial Realm kapag umabot na sila sa Soul Formation Stage. Umupo si Wang Lin sa ibabaw ng malabong gulong na lumulutang sa ibabaw ng kontinente. Kasabay nito, dahil sa mga kilos ni Wang Lin sa nakaraang kalahating buwan,
alam na ng lahat ng mga cultivator sa Inner Realm ang nangyayari. Nagpadala si Wang Lin ng mensahe, at sa ilalim ng utos ni Qin Lin at iba pa, ang mga natitirang cultivators na nakakalat sa 4 na star systems ay nagpunta sa bawat planeta at kontinente kung saan maaari pang magkaroon ng buhay. Ang pagbubuo ng bagong Celestial Realm ay hindi isang bagay na magagawa ni Wang Lin mag-isa, ang ginagawa lang niya ay lumikha ng lupa. Sa katunayan, magagawa din ito ni na Master Hong Shan at iba pa, ngunit kailangan pa nilang magpagaling mula sa digmaan. At hindi nila alam ang sikreto na ang buong lugar na ito ay isang kuweba lamang, kaya't hindi nila kayang makita pa ang higit pang mga bagay. Si Wang Lin lamang ang nakakaalam ng lahat. Nauunawaan niya ang kahulugan ng responsibilidad, at may isang bagay siyang kailangang gawin. Alam ni Wang Lin na malapit na matapos ang digmaan sa Outer Realm, o maaari nang tapos. Ngunit ang Inner Realm ay haharap sa isang mas malaking pagsubok. Pagkatapos nito, o siya'y makakayanang pumasa sa pagsubok at akayin ng mga tao palabas ng kuweba, o mabibigo siya at lahat ng naruroon ay mamamatay. Ang lahat ng buhay ay masisira, at pagkatapos ng libo-libong taon sa ilalim ng Heavenly Dao, ang bagong buhay ay lilito tulad ng isang siklo ng reincarnation. Marahil balang araw, pagkatapos ng maraming taon, may isang sanggol na ipinanganak na may pangalang Wang Lin. Ang mga natitirang cultivator sa Inner Realm ay nagsipag-appear sa lahat ng sulok ng 4 na star system sa nakaraang kalahating buwan. Bawat isa ay kumuha ng bahagi ng kaluluwa ng isang planeta at nagpunta sa isa pang planeta. Sa huling 3 araw ng huling buwan, ang mga cultivators ay bumalik isa-isa. Inialay nila ang mga bahagi ng kaluluwa ng mga planeta na kanilang nakuha, at ang mga kaluluwang ito ay nagsanib sa bagong Celestial Realm. Nang bumalik ang huling cultivator, ang bagong Celestial Realm ay naglalaman ng mga kaluluwa ng lahat ng mga planeta sa 4 na star systems na kayang mag-hold ng buhay. Ngayon, lahat ng mga cultivator na lumitaw ay dadalhin sa bagong Celestial Realm kapag umabot na sila sa Soul Formation Stage. Matapos gawin ang lahat ng ito, ang nahating origin soul ni Wang Lin ay bumalik sa kanyang katawan. Binuksan niya ang kanyang mga mata at pinagsalubong ang kanyang mga kamay sa harap ng mga tens of thousands ng cultivators mula sa Inner Realm na nakatingin sa kanya. Maglalakbay ako, at hindi ko alam kung mabubuhay pa ako o hindi. Hindi ko nahahawakan ng titulong Lord ng Sealed Realm. Ang magbantay sa loob ng 3 taon at ang pagbubuo ng bagong Celestial Realm ang mga huling bagay na gagawin ko. Ngayon ay pupunta ako upang hamanin ang mga Celestial. Kung magtagumpay ako, ang mga Celestial ay babagsak. Kung matalo ako, mamamatay ako. Sito, kung mamatay ako, sana'y sabihin mo sa lahat ang sinabi ko sa iyo. I-record ito sa isang jade, ilagay ito sa bawat planeta, sa bawat yaman, at sa bagong Celestial Realm. Kahit na ang lahat ng buhay ay masira, ito ay magiging isang bagay na hindi kayang sirain ng mga langit. Bigyan ng hinaharap ng pagkakataon upang malaman ng katotohanan. Tumingala si Wang Lin at lumipad patungong malayo. Ang kanyang likod ay puno ng ganap na kalungkutan. Sa likod niya, ang mga tens of thousands ng cultivators, kabilang na sina Qin Lin, Master Hong Shan, si Tunan, at iba pa, ay nagdala ng kanilang mga kamay sa harap ni Wang Lin. Kabanata 1684 ang pagpapakita ng Dao ng Celestial Dragon. Hindi nauunawaan ni Wang Lin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang makapangyarihang tao noong siya ay bata pa. Ang alam lang niya ay mas malakas ang mga anak ng kanilang kapitbahay kaysa sa kanya, kaya't sila ang mga makapangyarihang tao. Naiintindihan lamang ni Wang Lin kung ano ang responsibilidad noong ilang taon na ang nakalipas, matapos ang higit sa 2,000 taon ng pagninilay. Ang Lord ng Sealed Realm ay isang makapangyarihang tao, at ang pagiging ganoon ay may kasamang responsibilidad. Hindi tumagal ng matagal ang titulong ito para kay Wang Lin, ngunit ito ay nagtulak sa kanya patungo sa tunay na pag-unawa ng pagiging ganap na matanda para sa mga cultivator. Ang ganitong uri ng kasanayan ay isang espiritual na pakiramdam, isang pakiramdam ng pagpapalakas sa sarili. Tanging pagkatapos maunawaan ang responsibilidad ay magiging tunay na makapangyarihan ang isang tao. Maaaring parang malabo ito, ngunit ang pinakapayak na halimbawa ng isang makapangyarihang tao kay Wang Lin ay ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay isang mortal lamang, ngunit para kay Wang Lin na bata pa, ang kanyang ama ay makapangyarihan. Kasabay nito, siya ay may dalang pasanin ng kanilang pamilya. Parang isang bundok siya na nagtatago sa kanila ni kanyang ina mula sa ulan at hangin. Hanggat nariyan ang kanyang ama, nariyan ang kanilang tahanan. Ito ang isang makapangyarihang tao. Si Wang Lin ay nagmeditasyon ng higit sa 2,000 taon. Sa puntong ito, dahan-dahan niyang naisip ang maraming bagay mula sa mga alaala ng kanyang ama. Ang mga bagay sa mundong ito ay madalas na ganito. Ginagamit ang maliliit na bagay upang makita ang mas malaking larawan. Bantayan man niya ang Inner Realm ng 3 taon, lumikha ng bagong Celestial Realm,
at pumatay ng hindi mabilang na tao hanggang ang kanyang mga kamay ay natran ng dugo, hindi siya makalingon. Kailangan niyang magpatuloy hanggang siya ay mamatay o malimpasan ang mga hadlang sa kanyang daraanan. Magpapatuloy siyang maglakbay patungo sa hinaharap. Ang kanyang puting anyo ay parang dahon ng wipong willow na lumulutang sa gitna ng mga bituin. Walang ugat, ngunit hindi nawawala. Mabilis itong lumilipad, parang may hinahanap, at sa kalaunan ay nilamon ito ng dilim ng kalawakan, na walang naiwang bakas. Si Wang Lin na orihinal na katawan ay nakaupo sa wheel formation sa Cloud Sea. Sa huling 3 araw ng 3 taon, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang malamig na mga mata. Pumihit siya at tumingin patungo sa Inner Realm. Sa kanyang mata, ang kanyang avatar ay papalapit ng papalapit mula sa Inner Realm. Ang kanyang mga hakbang ay hindi nagdudulot ng anumang alon at walang ingay, ngunit bawat hakbang ay may kabigatan. Dumating ang avatar ni Wang Lin sa tabi ng kanyang orihinal na katawan. Pumihit siya at tumingin pabalik patungo sa Inner Realm tulad ng kanyang orihinal na katawan. Ito ay parang isang larawan. Kung ito ay mapapalaganap, magiging isang pamana. Sa larawang ito, ang dagat ng mga bituin ay ang background at ang wheel formation ay ang kulay. Nakatayo roon ang dalawang magkatulad na mukha, nakatingin sa malayo. Matapos ang mahabang panahon, ang avatar ni Wang Lin ay bumalik at lumapit sa kanyang orihinal na katawan. Isang malambot na liwanag ang kumislap nang magsanib ang avatar at ang kanyang orihinal na katawan. May narinig na tunog ng mga pagputok at ang kanyang puting buhok ay kumalabit habang siya ay tumayo. Tinutok niya ang kanyang malamig na mga mata patungo sa Outer Realm. Ang huling 3 araw, at pagkatapos ay lilito ang 4 na general ng Ancient Celestial Realm. Ang huling lihim ng kuweba ay ipapakita, sa kasamaang palad, kahit ngayon hindi ko alam kung ano ang ikatlong bagay na iyon. Lihim na pinagnilayan ni Wang Lin. Ngunit, anuman ang mangyari, magiging interesante ang huling labang ito. 7 Color Daoist, Old Ghost Zone, ang 4 na general ng Celestial na nais ang paggising ng Celestial Sovereign, at sa wakas ang cultivator mula sa Immortal Astral Continent na dumating mula sa daanan sa Wind Celestial Realm. Bago lahat ng ito, hayaan akong magsimula ng magulo na paunang laban para sa huling labang ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at lumakad siya mula sa wheel formation, patungo sa Ancient Star System. Ang Ancient Celestial Realm ng Outer Realm ay wawasakin ko. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng puot habang siya ay pumasok sa Ancient Star System. Nagbago siya sa isang sinag ng liwanag at nagtakbo paabant habang inilalabas ang kanyang buong cultivation. Hindi niya itinago ang kanyang aura o ang kanyang anyo. Diretso niyang ipinaalam sa buong Outer Realm na siya, si Wang Lin, ay narito na. Ang mga bituin ay umuugong, at habang ang divine sense ni Wang Lin ay kumalat, ang mga makapangyarihang cultivators mula sa iba't ibang lahi ay nagulat. Anuman ang kanilang ginagawa, lahat sila ay tumingin pataas sa langit. Malinaw nilang naramdaman ang nakakagimbal na puot mula sa Inner Realm. Hindi alam ni Wang Lin kung nasaan ang Outer Realm's Ancient Celestial Realm at hindi siya naghanap ng walang direksyon. Sa halip, pumasok siya sa kailaliman ng Ancient Star System. Hindi niya alam kung saan ito, ngunit hindi ito mahalaga. Sa loob ng 3 araw, kapag nagbukas ang Ancient Celestial Realm sa Inner Realm at ang 4 na general ay bumaba, madirama niya ang Outer Realm's Ancient Celestial Realm na magbubukas din sa parehong oras. Habang ang divine sense ni Wang Lin ay bumabaybay sa Ancient Star System, ang Sovereign ay nasa kanyang ibang palasyo, nakatingin ng diretsyo. Ang kanyang tuyong kanang kamay ay nakakuyom sa kamao at hindi kumuwala ng matagal. Matagal siyang nag-isip, at sa huli, hindi siya nakapagdesisyon na patayin si Wang Lin. Natatakot siya sa pana ni Wang Lin, at bago pa magamit ni Wang Lin ang huling 2 tira nito, hindi siya magtatangka ng anumang aksyon. 2 taon na ang nakalipas, nais niyang magsagawa ng sneak attack sa gitna ng kaguluhan, ngunit niitek siya ni Wang Lin. Pagkatapos, napilitan siyang umatras nang walang magawa nang tawagin siya ni Wang Lin. Nagpakita siya sa Ancient Star System, bakit siya dumating, nais ba niyang akitin ako upang lumabas at patayin ako. Ang mga mata ng Sovereign ay puno ng pagdududa. Hindi niya maintindihan kung bakit si Wang Lin ay nagpakita ng may ganitong kayabangan sa Ancient Star System. Hindi ako lalapit, gusto kong makita kung ano ang magagawa niya. Ang Sovereign ay kailangang magtiis ng tahimik. Ang kanyang cultivation ay nakahihigit sa lahat, at kung hindi sa takot niya sa pana, agad niyang papatayin si Wang Lin. Gayon din sa Ancient Star System, sa vortex na nabuo ng ilang mga bituin, kung saan kumikislap ang 7 kulay ng liwanag, naruroon ang 7 Color Daoist. May malamig siyang tingin habang tumitingin siya sa malayo at ngumiti ng bahagya. Ang ligwang bao at pana ay nasa kanyang mga kamay. Bagaman sinabi ko sa Sovereign na ibigay ito ay kanyang sariling kapalaran.
Ngayon na bumalik siya dito, ano ang kanyang balak? Siya ay kamukha ni Old Ghost Zon. Kung hindi siya ang ikatlo, siya ay isang misteryosong nilalang sa kanyang cave world. Isang cultivator tulad niya, kung hindi siya ang ikatlo, sayang naman patayin siya, ngunit may kahinaan siya, at kung hindi siya mamamatay sa huli, maaari ko siyang magamit. Inalis ng Seven Color Dawist ang kanyang tingin. Ang blood formation ay kumpleto, kaya malalaman ko na kung nasaan ang ikatlong tao na nag-reincarnate ng maraming beses. Hinanap kita ng maraming taon. Gusto kong malaman kung sino ka ngayon pagkatapos ng lahat ng reincarnations na iyon. Sa Ancient Star System, sa isang planeta ng cultivation, nakaupo ang isang babae na nakasuot ng puti. Maganda siya ngunit may malamig na aura na nagmumukhang isang bundok ng yelo. Para bang siya ay gawa sa nyebe. Nakasara ang kanyang mga mata, ngunit sa oras na ito, bigla niyang binuksan ang mga ito. Siya ito. Ang babaeng ito ay ang ikatlong asawa ng Celestial Sovereign. Hindi siya nakilahok sa digmaan laban sa Inner Realm. Sa halip, pagkatapos niyang umalis sa Ancient Tomb, nanatili siya rito, tahimik na naghihintay para sa isang bagay. Para magpakita siya dito, ano ang balak niyang gawin? Gayon din sa Ancient Star System, mayroong isang malaking bitik. Sa bitik na ito, puno ng mga ibon at bulaklak, nakaupo ang ikapitong concubine. Sa oras na ito, binuksan ng ikapitong concubine ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang kakaibang liwanag. Ano ang balak niyang gawin? Hindi lamang sila ang mga tao na may mga hinuha tungkol sa ginagawa ni Wang Lin. Pati na rin ang mga tao tulad ni Dao Master Miao Yin, Devil Master Nine Heaven, at iba pa ay nagising mula sa kanilang paggaling. Tinitigan nila ang mga bituin ng may malungkot na ekspresyon. Ang presensya ni Wang Lin ay nagdulot sa kanila ng malaking presyon dahil sa pananahawak niya. Halos lahat ng third step cultivators ay nagtutok ng kanilang divine senses kay Wang Lin mula sa malayo. Hindi nila alam kung ano ang balak gawin ni Wang Lin, kaya't seryoso silang nagmamasid. Nang ang mga divine senses ng mga third step cultivators ay nakatutok kay Wang Lin, huminto siya sa paglipad. Sa oras na ito, siya ay malapit na sa gitna ng Ancient Star System. Anuman ang lugar na kailangan niyang puntahan, makararating siya doon halos kaagad. Matapos siyang tumigil, umupo si Wang Lin at isinara ang kanyang mga mata. Nagsimula siyang magmeditasyon habang tahimik na naghihintay. Ang kanyang kilos ay ikinagulat ang lahat ng mga third step cultivators na nagmamasid sa kanya. Dahan-daang lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, mayroon lamang 12 oras na natitira sa huling 3 araw ng ikatlong taon. Kapag lumipas ang 12 oras na iyon, isang nakakagimbal na pagbabago ang magaganap sa cave world. Ngunit sa oras na ito, maliban kay Wang Lin, wala nang ibang nakakaalam na mangyayari ito. Hindi rin kontrolado ng Seven Color Dawist at Old Ghost Zone ang pangyayaring ito. Maaaring may isang tao na may pakiramdam na may mangyayari. Siya ang All-Seer na nakaupo sa piraso ng bato sa Summoned River na hindi pa nidetect ni Wang Lin. Ang mga mata ng All-Seer ay naglalaman ng kakaibang liwanag habang siya ay yumuko at patuloy na nagbabago ang mga kamay niya sa harap niya. Habang siya ay nagbabayad ng pansin, ang kanyang mga mata ay naging mas maliwanag, at nagpakita siya ng isang galit na ekspresyon. Malapit na. Ang huling 12 oras. Nanatili nang hindi kumikilos ang anyo ni Wang Lin habang dahan-dahan siyang nagme-meditate upang panatilihin ang kanyang aura sa pinakamataas nitong antas. Pinanatili rin niyang aktibo ang patak ng celestial blood sa buong oras. 11 oras, 10 oras, 9 na oras, malapit nang matapos ang 3 taong panahon. Nang mayroon na lamang 4 na oras na natitira, biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Nang gawin niya ito, nagulat ang lahat ng mga nagmamasid sa kanya at nagkaroon ng iba't ibang hinuha. Ito na, laming si Wang Lin pakanan at unti-unting lumitaw ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kanan ni Wang Lin, sa malalayong bituin, may isang grupo ng daan-daang cultivators mula sa Ancient Star System na lumilipad papalapit. Magulo ang kanilang mga buhok at may mga hindi kilalang substansya na ikinakalat sa kanilang mga mukha. Sila ay makulay at kakaibang tingnan. Habang sila ay patuloy na lumilipad, sabay-sabay silang umatungal ng malakas. Ang Celestial Dragon ay nagpapakita ng Dao. Maniwala sa aking mga salita at iwasan ang kalamidad ng pagkawasak ng mundo. Kung hindi maniwala, lahat ay mapapahamak. Ang Celestial Dragon ay makapangyarihan. Ang Celestial Dragon ay makapangyarihan. Ang Celestial Dragon ay nagpapakita ng Dao, maniwala sa apostol na ito. Dadalhin tayo nito sa walang katapusang Celestial Realm at magiging immortal. Habang kumakalat ang mga salitang ito, libu-libong ibang cultivators ang sumunod sa mga naunang daan-daan. Lahat sila ay umatungal ng pare-pareho. Kabanata 1685 Isang ahas.
May isang higanting platform ng Spirit Stone sa pagitan ng dalawang grupo ng mga cultivator. Ang platform ng Spirit Stone ay naglalabas ng malakas na aura. Halos 10,000 talampakan ang haba nito at mukhang isang maliit na bundok. Ang mga Spirit Stone ng ganitong laki ay sobrang bihira. Matagal nang nag-cultivate si Wang Lin at bihira siyang makakita ng ganitong kalalaking Spirit Stone. Bagamat hindi na ito kapakipakinabang sa kanya ngayon, nang makita niya ito, naging mas kakaiba ang kanyang ekspresyon. May isang pulang dragon na nakapalupot sa Spirit Stone. Hindi malaki ang dragon. Nakahiga itong tamad habang inaalalayan ito ng libu-libong cultivator. Minsan, kumakain ito ng piraso mula sa Spirit Stone at inilalagay ito sa kanyang bibig. Kinumamkum niya ito bago lunukan, at nagpakita ng isang napakakomportableng ekspresyon. Ang Celestial Dragon ay makapangyarihan, ang Celestial Dragon ay nagpapakita ng Dao, ang mga sigaw ng mga cultivator ay mas lalong nagpapakomportable sa dragon. Kung hindi ako nahulog sa sumpang lugar na ito ng maraming taon, mas magiging maganda pa sana ang buhay ko sa cave world kaysa dito sa labas. Ang mga sumpang Vermilion Bird na iyon, ang mga sumpang Celestial Sovereign at Sovereign na iyon. Buti na lang nakatakas ako. Ngayon, ito na ang ideal kong buhay. Ang saya at ganda ng buhay na ito. Hindi ko maiwasang maalala ang aking bayan at mag-awit ng malakas tungkol dito. Ang pulang dragon ay mukhang napakabighani. Kumuha ito ng isa pang piraso ng Spirit Stone at ipinakain ito sa kanyang bibig. Dalawang maliliit na dragon na babae sa ilalim ng Flying Snow Mountain, alam niyo ba ang aking mga nararamdaman para sa inyo? Ang inyong mahahabang bigot, ang inyong magagandang katawan, at ang inyong nakakabighaning mga mata, ang pulang dragon ay mukhang masyadong masaya at nagsimula itong hamyuni. Kasabay nito, tila ang buntot ng dragon ay tumama sa Spirit Stone ng may ritmo. Ang libu-libong cultivator sa paligid ay walang magawa kundi mapansin ang dragon. Para sa kanila, ang boses nito ay masyadong malungkot at walang lasa. Tuwing mangyayari ito, sila ay sumisigaw ng malakas upang mapawi ang nakakatakot nitong boses. Ang Celestial Dragon ay nagpapakita ng Dao, ang Celestial Dragon ay makapangyarihan. Ang pulang dragon na ito ay ang Fire Dragon na halos malunod ng dugo ng pangalawang henerasyong Vermilion Bird sa Fallen Land. Ibinigay ng pangalawang henerasyon ng dragon kay Wang Lin, ngunit nakatakas ito. Kasabay ng pagbukas ng Ancient Tomb, hindi na binother ni Wang Lin ang dragon na ito. Ngayon, makalipas ang daan-daang taon, nang halos makalimutan ni Wang Lin ang bagay na ito, biglang lumitaw ang kawawang Fire Dragon sa kanyang Divine Sense. Habang dumarating ang mga libu-libong cultivators kasama ang dragon, lahat ng Divine Sense ng mga Third Step cultivators na nakatipon kay Wang Lin ay tumalima sa kanyang tingin. Ang Fire Dragon ay patuloy na kumakain ng mga Spirit Stone at kumakanta ng may kagalakan. Ngunit sa sandaling ito, ang dragon ay napatigil at nanginig. Tumigil ang pagkain at ang pagkanta. Ipinikit nito ang mga mata at punong-puno ng kalituhan. Ngunit agad na pinalitan ito ng takot, at ang katawan nito ay nanginig. Ano ito, ang mga dragon na grandmothers nila, bakit may ganito karaming Divine Senses dito? Bakit lahat sila ay nagtipon ng Divine Senses na walang magawa? Matapos maguluhan, naglabas ang dragon ng isang malungkot na sigaw. Lumayo kayo, bilis, bumalik. Habang ito ay umuungol, ang dragon ay nanginginig. Maingat nitong pinapalakas ang sarili, hindi nito ginugol ang lakas para mang-away ng mga tao na sa tingin niya ay hindi niya kayang tustusan, dahil takot ito na mahuli ulit. Kahit mukhang matapang ito, ang mga daan na tinahak nito ay pinili ng maingat. Pinili nito ang rutang ito ng higit sa 10 beses at hindi pa siya nakatagpo ng anumang panganib. Mayroon pa itong kakaibang spell upang itago ang kanyang aura, kaya maliban na lamang kung talagang hinahanap ito, mahirap itong matunten. Karaniwan, kapag nakikita nito ang isang cultivator na mas mahina sa kanya, ipinapakita ng dragon ang lakas nito at tinatakot ang taong iyon upang sumunod sa Celestial Dragon Sect. Ngunit ngayon hindi ito inaasahan na makakasalubong ng napakaraming Divine Senses. Ang mga Divine Senses na ito ay nagpalakas sa dragon at ang ilang ng mga ito ay kayang gawing kumain ng maraming dragon saliva. Ang puso ng dragon ay mabilis na pumalo. Lumipad ang pulang dragon mula sa Spirit Stone at naghanda itong tumakas. Ngunit tiningnan nito ang takot at kalituhan ng mga disipulo nito at medyo naghirap bago pinigilan ng takot. Dahan-dahan itong bumalik at nagpagaling. Ang Celestial Dragon ay naaalala na may isang palayok ng mga pil pinapainit. Hindi na kami lalabas para maglaro, dalhin ninyo ako pabalik upang i-refine ang mga pil na iyon. Pagkarinig nito, bagamat hindi pa rin sigurado ang mga cultivator sa paligid, sinunod nila ang utos ng dragon. Ay nilalayan nila ang napakalaking Spirit Stone platform at dahan-daang umatras.
Gayunpaman, masyadong malaki ang Spirit Stone kaya't mabagal ang kanilang pag-usad. Ang pulang dragon ay labis na nababahala, at naramdaman nito ang pagnanasa sa mga divine sense na naruroon. Malungkot itong natuklasan na habang umaatres ang Spirit Stone, sinusundan ito ng mga divine sense at nakakapit dito. Peste, kayong lahat, bilasan ninyo. Kung mababagal kayo, lahat kayo ay kakainin ng dragon na ito. Pagkatapos nito, tila medyo nag-aalala pa at nagdagdag ng isang bagay. Ang palayok ng pil ko ay napakahalaga. Ang dragon ay nasa isang tensyonadong kalagayan at mabilis ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi nito kayang kumilos ng biglaan, dahil kung bigla itong lilipad, mas lalo lamang itong makakapagpukaw ng atensyon. Hindi siya pwedeng maging minadali, kailangang manatiling kalmado. Celestial Dragon, ikaw ay isang Celestial Dragon, kailangan mong magpakalma, hindi ito malaki, hindi mo lang sila nakita, in-encourage ng bobo na dragon ang sarili at nag-akalang walang nangyaring masama. Gayunpaman, mahirap itong magpanggap, at habang sinusubukan itong magpanggap, nagbukas lahat ng kanyang nararamdaman sa mukha. Pagkatapos nilang dahan-daang umatras ng higit sa 100,000 talampakan, iniwan ng mga divine senses ang dragon, at labis itong natuwa. Tila para sa kanila, ang hitsura ng dragon ay isang aksidente lang. Wala silang interes sa dragon, kaya't bawi nila ang kanilang mga divine sense. Isang malaking sorpresa ito para sa dragon. Huminga ito ng malalim at nagdesisyon. Pagbalik sa bahay, hindi na ito aalis ng 10 taon at hindi na muli tatahakin ng rutang iyon. Napaka-terrorizing ng rutang iyon. Ang mga cultivator sa paligid ay patuloy na naguguluhan at hindi alam kung ano ang nangyari. Hindi tiyak kung sino ang nag-umpisa, ngunit upang pasayahin ang Fire Dragon, bigla silang nagsimulang magsigawan. Ang Celestial Dragon ay nagpapakita ng Dao, paniwalaan ang aking mga salita at iwasan ang kalamidad ng pagkawasak ng mundo. Ang Celestial Dragon ay nagpapakita ng Dao, paniwalaan ang apostol na ito. Dadalhin tayo sa walang katapusang Celestial Realm at magiging immortal. Ang Celestial Dragon ay makapangyarihan. Nang magsimula ang chanting, isang malakas na divine sense ang nagmula sa likuran nila. Ang divine sense na iyon ay naglalaman ng isang malupit na presyon at halos magpasabog ng takot sa Fire Dragon. Makapangyarihan, anong makapangyarihan? Kayo, tumahimik. Ang sigaw ng dragon, halos umiiyak. Akala nito ay nakaiwas na sa sakuna, ngunit hindi niya inasahan na ang mga sigaw ng mga tao ay maghahatak ng divine sense na magpapatremble sa kanya. Ang mga salitang iyon ay sarili niyang imbensyon, at laging comfortable siya kapag naririnig ito. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ang naglalapit sa kanyang kamatayan, at nagbigay ito ng malupit na hiyaw sa Fire Dragon. Pagkatapos maglabas ng sigaw, mabilis na lumiko ang Fire Dragon. Yumuko ito gamit ang dalawang kamay na magkasama, na may ekspresyon na para bang siya ay iiyak. Hehe, pasensya na, pasensya na. Aalis na ako, hindi alam ng mga maliliit na ito ang kanilang sinasabi. Ang maliit na dragon na ito ay hindi makapangyarihan at tiyak na hindi celestial. Ako ay isang ahas, oo, isang ahas lang, para akong dragon, hehe. Ang Fire Dragon ay nanginginig at pati ang mga salita nito ay naging magulo. Hehe, hindi ko na kayo istorbohin, mga senior. Kayo ay abala, kaya't huwag na kayong mag-abala sa akin. Aalis na ako ng mag-isa, huwag ninyo akong i-escort. Ang Fire Dragon ay nanginginig at iniwan pa ang Spirit Stone platform habang nagmamadaling umalis. Gayunpaman, habang mabilis na umatras ang Fire Dragon, bigla itong huminto. Sa pagkakataong ito, tunay na para na itong iiyak ng isang puting figure na may puting buhok ang tumigil sa harapan nito. Si Wang Lin ay naglakad at tumingin sa Fire Dragon na may ngiti na hindi ngiti. Ikaw. Nakita ng Fire Dragon si Wang Lin at nagulat. May dahilan kung bakit tinawag ito ng pangalawang henerasyong Vermilion Bird na Bobo Dragon. Nang makita ng dragon si Wang Lin, naalala nito kung gaano siya kaina at nakalimutan ng divine sense na nagpatahimik sa kanya. Peste, ikaw pa ang huminto sa dragon na ito. Uminom ka ng aking dugo dati. Ngayon, ang dragon na ito ay nais ipagbabayad mo. Ang dragon ay nagnalit kay Wang Lin at binuka ang bibig nito. Isang malaking bola ng apoy ang sumabog palabas at nilamon lahat ng nasa harapan, kasama na si Wang Lin. Ngunit sa susunod na hinga, ang malaking bola ng apoy ay biglang kumalat sa lahat ng direksyon. Ang hindi mabilang na mga seed ng apoy ay kumatasam hindi sa buong sistema ng bituin. Nang huminto ang bola ng apoy, ang dragon ay nagbigay ng sigaw ng takot. Ang katawan nito ay biglang itinapon paatras at ang mga mata nito ay puno ng takot. Lumabas si Wang Lin mula sa apoy at tumigil ang lahat ng nagbagsakang apoy.
Nagtipon ng mga apoy patungo kay Wang Lin at naging isang naglalagablab na apoy sa kanyang kaliwang kamay. Fire Dragon, patuloy na mingiti na hindi ngiti si Wang Lin habang tinitingnan ng Fire Dragon. Ako ay talagang isang ahas lang, ang Fire Dragon ay nanginginig at hindi na bobo. Naiisip nito ang nakakatakot na aura na ipinakita ni Wang Lin. Kabanata 1686 Si Little Red. Habang umaatras, ang Fire Dragon ay nagbigay ng isang sigaw at ginamit ang buong lakas nito. Ang apoy ay bumalat sa katawan nito at mabilis na umatras. Ang paraan kung paano pinagsama ni Wang Lin ng walang kahirap-hirap ang mga nagkalat na apoy ay nakakatakot, at malinaw na naramdaman din nito ang essence ng apoy sa katawan ni Wang Lin. Mayroon din itong essence ng apoy, ngunit malinaw na mas mahina ito kumpara sa essence ng apoy ni Wang Lin. Dahil dito, ang Fire Dragon ay wala talagang lakas ng loob na lumaban kay Wang Lin. Dahil sa takot, mabilis na umatras ang Fire Dragon. Tahimik na tinanaw ni Wang Lin ang umatras na Fire Dragon. Pinisil niya ang kanang kamay at winasak ang apoy sa kanyang kamay. Isang alon ng init ang kumalat mula sa kamay ni Wang Lin sa lahat ng direksyon. Hindi siya humabol ngunit mabangis na nag-form siya ng isang seal. Ang seal na ito ay ibinigay sa kanya ng pangalawang henerasyon ng Vermilion Bird upang kontrolin ang Fire Dragon na ito. Paglitaw ng seal na ito, ang Fire Dragon na umatras na ng malayo ay naglabas ng isang malupit na sigaw. Isang katulad na seal ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay nito. Ang seal na ito ay malalim na naimprinta sa kanyang ulo, nakaukit sa mga buto ng kanyang kaluluwa. Wala ni isa sa inyo, mga Vermilion Bird, ang mabubuting tao, sobrang sakit, sinabi niyo na palalayain ninyo ako pero iniwan niyo pa ang seal na ito sa akin, bumagsak ang apoy sa paligid ng Fire Dragon, inihayag ang katawan nito. Sa isang kisap mata, ang katawan nito ay lumaki ng higit sa 100,000 talampakan. Ang malaki nitong katawan ng dragon ay nagbigay ng isang malupit na presyon. Gayunpaman, sa mga sandaling iyon, ang pressure na ito ay hindi nakakaapekto kay Wang Lin. Ang katawan ng Fire Dragon ay umiikot at ang sakit mula sa pagitan ng mga kilay nito ay nagdulot ng luha ng dragon. Sobrang sakit, hindi ako tatakas. Sumusuko na ako. Gawin mo na ang nais mo, hindi na ako tatakas. Pinawi ni Wang Lin ang seal sa kanyang kanang kamay at, sa isang kisap mata, tumayo siya sa ibabaw ng ulo ng Fire Dragon. Nais sanang lumaban ng dragon, ngunit naalala nito ang matinding sakit na naranasan at nalamig sa takot. Hindi na ito makapalaban at ang mga mata nito ay napuno ng tubig at kalungkutan. Tinitigan nito ang malayo kung saan naruroon ang Celestial Dragon Sect at lalo pang dumami ang tubig sa mga mata nito. Halika na, ang aking Celestial Dragon Sect, peste, hindi ko na sana tinahak ang daang ito, dapat sana ay pumunta na lang ako sa ibang lugar. Upo si Wang Lin sa ibabaw ng ulo ng Fire Dragon. Ang mga alon ng mainit na enerhiya ay nagmula sa ulo ng dragon at pinaligiran siya habang nakatingin siya sa harap. Kahit ang kanyang paningin ay naging distorted dahil sa mga heatwave na iyon. Ang mga divine sense mula sa mga cultivator na nasa third step mula sa ancient star system ay naruroon pa rin. Pinanood nila si Wang Lin na dakpin ang Fire Dragon, ngunit hindi sila nagulat. Bagamat malakas ang Fire Dragon, katulad ng isang early stage Nirvana Void Cultivator, para sa kanila ito ay sobrang hina. Kung dati ay hindi pa alam ni Wang Lin na ito ay isang cave world, mahuli pa niyang kunin ang dragon na ito, ngunit hindi siya kikilos ng mabilis at hindi magsasayang ng oras. Iba ang dragon na ito kumpara sa lahat ng demonic beast na nakita ni Wang Lin dati. Hindi lang ito marunong magsalita, kundi napakatalino. Hindi pa nga kaya ng Nether Beast ang makipagsabayan. Tinawag pa nito ang sarili bilang isang Celestial Dragon, at gumawa ng Celestial Dragon Sect. Pinagsamantalahan pa nito ang mga cultivator upang maglingkod sa kanya. Ipinapakita na hindi basta-basta ang dragon na ito. Pinakamahalaga sa lahat, ang katawan ng dragon na ito ay may bahagyang puwersa ng Celestial Bloodline. Mahina ito at mahirap mapansin, ngunit dahil may immortal Celestial Body Blood drop si Wang Lin, kaya't nakita niya ito ng bahagya. Tumayo si Wang Lin sa ibabaw ng napakalaking ulo ng dragon. Kumislap ang kanyang mga mata habang tinitingnan ng Fire Dragon sa ibaba niya. 3 oras na lang ang natitira bago matapos ang 3 taong panahon. Ang 3 oras na ito ay sapat na kay Wang Lin upang makakuha ng ilang impormasyon mula sa dragon na ito. Ang Immortal Astral Continent ay ang iyong bayan, tama, ang divine sense ni Wang Lin na pinaligid ang dragon ay biglang nagpadala ng mensahe. Nagulat ang Fire Dragon. Pinisil nito ang malalaking mata nito at nagsimulang ikutan ang ulo nito. Malupit na tinitigan ni Wang Lin ang dragon habang iniangat ang kanyang kanang kamay at ang aura ng Soul Search spell ay lumitaw sa kanyang palad. Tinitingnan niya ang Fire Dragon at dahan daw ang nagpadala ng mensahe. Sa iyong katalinuhan, alam mo ang epekto ng spell sa aking kamay. Tatanungin kita ulit, mula ka ba sa Immortal Astral Continent?
Nakita sa mga mata ng dragon ang takot, ngunit sa isang hindi malamang dahilan, tinitingnan nito ang libu-libong cultivator ng Celestial Dragon Sect sa malayo. Pinagdiinan nito ang mga ngipin at ikinuikot ang ulo nito. Nag-umpisa na manginig ang noo ni Wang Lin. Hindi niya magagamit ang Soul Search spell ngayon. Nasa Ancient Star System ito, at may mga divine senses ng ilang malalakas na cultivators dito. Kung ginamit niya ang Soul Search, magbibigay ito ng pagkakataon na umatake sila. Dahil dito, maaapektuhan ang kanyang plano sa 3 oras. Lalong naging malamig ang kanyang mga mata. Ipinagtapon ni Wang Lin ang Soul Search spell at nais niyang ipasok ang dragon sa kanyang storage space. Gusto niyang makuha ang mga sagot mula dito pagkatapos niyang ayusin ang Ancient Celestial Realm. Ngunit habang halos itatapon na niya ang Soul Search spell, pumasok sa isip niya ang pagmamakaawa ng Fire Dragon. Pwede bang magbigay ka ng kaunting pabor? Nakikita mong ang mga disipulo ko ay nakatingin sa akin. Kung may pagpapaliban mo ako at makikipagtulungan din ako at sasabihin ko sa iyo ang lahat, okay? Nagulat si Wang Lin at nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Tiningnan niya ang Fire Dragon sa ibaba at pagkatapos ng matagal na sandali, tumanggo siya. Nang makita ng Fire Dragon na pumayag si Wang Lin, tuwang-tuwa ito. Itinuwa nito ang katawan at lumipad palabas mula sa ilalim ni Wang Lin. Ang mga mata nito ay kumislap at tila napakabagsik. Itinuwa ng malalaking pangil ng dragon ang direksyon ni Wang Lin at ang makapangyarihang tinig nito ay umabot sa lahat. Sinabi mo na nais mong pumasok sa aking Celestial Dragon Sect. Hindi ako magagalit sa ginawa mo at papayagan kitang sumali sa aking Celestial Dragon Sect. Habang nagsasalita ang Fire Dragon, pinansin nito ang ekspresyon ni Wang Lin. Nang makita nitong nagsimulang magkunot ang noo ni Wang Lin, nang inig ito at mabilis na nagsabi. Para sa isang makapangyarihang tao tulad mo na sumali sa aking Celestial Dragon Sect, swerte ko. Hehe, magiging Vice Sect Master ka. Pagkatapos niyang magsalita, nagulat ang mga cultivator na puno ng takot sa nangyari at napahinto sandali. Bago pa makarespond ang mga cultivator, biglang humarap ang Fire Dragon sa kanila at nagbigay ng isang sigaw. Okay, kayong lahat, umuwi na. Ang Celestial Dragon na ito ay magbibigay ng ilang mga gabay sa bagong Vice Sect Master at magiging abala. Babalik ako mamaya, kaya bantayan niyo ang sect. Bagamat puno ng duda ang mga cultivator, hindi sila naglakas loob na ipakita ito. Lahat sila ay nagpakita ng galang sa Fire Dragon at respetadong naglakad palayo. Nang makaalis ang lahat ng cultivator, nawala ang makapangyarihang aura ng dragon. Nagkaroon nito ng awkward na ekspresyon at handa nang magsalita ng muli si Wang Lin ay tumayo sa ulo nito. Ipinagpag ni Wang Lin ang manggas at binalik ang dragon sa kinalalagyan niya. Master, ang maliit na dragon na ito ay talagang ang mula sa Immortal Astral Continent. Kung may mga tanong ka, mangyaring itanong. Nangako ang maliit na dragon na sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ang Fire Dragon ay nagpakita ng magiliw na ekspresyon at mabilis na nagpadala ng Divine Sense message. Paano ka nakarating dito mula sa Immortal Astral Continent? Umupo si Wang Lin sa ibabaw ng dragon. Sinuong ko ang aking dating master at isang kasumpa-sumpang tao. Ang kasumpa-sumpang taong iyon ay alam na paborito ako ni master at hindi tinanggap ito sa puso. Kaya't sinabi niya kay master na may isang treasure ang Seven Dao Sect at niloko ang aking dating master na pumunta dito. Tapat ako kay master at natural lang na nag-alala ako, kaya't sumama ako sa kanya. Ang Fire Dragon ay tila puno ng galit. Habang nagpapadala ng Divine Sense messages, tinitingnan nito ang malayo na tila takot. Matapos marinig ito, kumitid ang mata ni Wang Lin. Tinitigan niya ang Fire Dragon ng matagal hanggang sa ang mga balahibo ng Fire Dragon ay tumayo at nagpadala ng isang Divine Sense message. Ang sinasabi ko ay totoo. Kaunti lang ang kasinungalingan. Hindi ako pumunta dahil tapat ako sa aking dating master, kundi sumama ang aking dating master sa akin, maingat na sinabi ng Fire Dragon. Ano ang pangalan mo? Ang utak ni Wang Lin ay nanginig. May naisip na siyang hinala. Master, tawagin mo na lang akong Little Red, palayo ko si Little Red. Ang dragon ay iniikot ang malaking ulo at nagpadala ng mensahe. Little Red. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng maliwanag. Tinitigan niya ang Fire Dragon at ang isipan niya ay kumulo. Ang mga salita ng baliw ay umalingaw sa kanyang isipan. Little Red, nasaan ka? Lahat ng gamit ng hari ay kay Little Red, hanapin si Little Red para sa mga iyon. Little Red, hanapin mo agad ang aking kuya. Sabihin mong inaapi ako. Hindi lang naramdaman ng Fire Dragon na tumayo ang mga balahibo nito sa ilalim ng titig ni Wang Lin, kundi tumibok din ang puso nito. Hindi nito alam kung nakasakit ba siya kay Wang Lin at nagmamadali itong magpadala ng mensahe sa takot. Sino si Lian Daofei sa iyo? Dahan-daang nagpadala ng mensahe si Wang Lin. Nang marinig ng Fire Dragon ang Lian Daofei, nagulat ito sandali. Kilala mo ang aking master.
Si Lian Daofei ay ang aking dating master, nakakalungkot at siya ay patay na. Tama nga. Patuloy na nang inig ang utak ni Wang Lin. Hindi na siya nagtanong pa at ipinapasok ang Fire Dragon sa kanyang storage space. Wala nang oras upang magtanong pa. Malapit na matapos ang oras, kaya't kailangan niyang manatiling kalmado upang magamit ang buong lakas ng kanyang cultivation. Kailangan niyang manatiling kalmado. Kapag nakakuha siya ng mas maraming impormasyon mula sa Fire Dragon, magiging mahirap kay Wang Lin na manatiling kalmado. Sa mga sandaling yun, nakaupo si Wang Lin na nakapikit ang mga mata upang kalmadohin ang mga alon sa kanyang puso. Lumipas ang oras. Habang ang mga puso ng mga tao na nagmamasid kay Wang Lin sa pamamagitan ng kanilang divine sense ay patuloy na nag-iisip, ang huling 3 oras ay dumaan ng dahan-dahan. Sa sandaling natapos ang huling 3 oras, biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Kabanata 1687 ang pagbukas ng Ancient Celestial Realm. Tapos na ang oras, puno ng malamig na ekspresyon ang mga mata ni Wang Lin. 3 taon niyang hinintay ang araw na ito. Tapos na ang 3 taon. At ganap na ring 100 taon mula nang magsimula ang digmaan ng Inner at Outer Realms. Hindi bibiguin ng 4 na general ng Ancient Celestial Realm ng Inner Realm si Wang Lin. Malapit na magsimula ang kasunduan na ginawa nila kay Wang Lin. Tahimik ang mga bituin habang dumaan ang huling hininga. Ang mga divine sense na nakapalibot kay Wang Lin ay hindi nakapansin sa kaguluhan na nagaganap sa Inner at Outer Realms. Ang unang senyales ng kaguluhang ito ay nangyari sa Brilliant Void ng Inner Realm. Sa malawak na Brilliant Void, may mga pagsabog ng makukulay na ilaw na nagbigay liwanag sa buong star system. Nagbigay ito ng hitsura na ang dilim ng kalawakan ay parang isang namumulaklak na bukirin ng mga bulaklak. Isang malakas na kulog ang umalingaw sa mga magagandang ilaw na ito. Ang tunog ng kulog ay umabot sa buong star system. Kung ang star system na ito ay isang pinto, parang ang kulog ay mula sa likod ng pinto. Parang may isang higanti na mabangis na binabayo ang pinto. Ang higanti ay parang nais nitong basagin ang pinto at lumabas. Habang umalingaw ang malalakas na kulog, ang tunog na ito ay narinig mula sa Summoned River. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umabot at umalingaw sa Cloud Sea at All Heaven. Ang mabagsik na tunog na ito ay nagsimula sa unang hininga at umabot sa sukdulan sa ikalimang hininga. Kumalat ito sa bawat sulok ng Inner Realm, sa bawat planeta, at narinig ng bawat nilalang. Sa oras na ito, ang mga hindi mabilang na nilalang sa Inner Realm, kung ito man ay mga cultivator, mortal, hayop, o kahit mga halaman, ay nanginig at napagod. May isang planeta na walang tao, ngunit puno ng mga mabagsik na hayop. Ang mga hayop na ito ay nakatira dito sa mga henerasyon. Sila ay manghuhuli at papatay sa kagubatan dito. Gayunpaman, nang umalingaw ang malalakas na kulog, ang planeta ay naging tahimik. Lahat ng mga hayop, mula sa pouncing tiger hanggang sa higanting python na kakakain lang ng isang maliit na hayop, ay nanginig. Natakot sila at tinitingnan ng langit ng walang malay. Ang maliit na hayop na hindi pa namamatay ay nakalimot magpakawala ng laban. Tumitig ito pataas at nagulat. Rumble, 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 rumble. Ang tunog ay nakapangangilabot, at sa ikawalong hininga, halos mabaliw na. Lumikha ito ng mga alon na kumalat sa 4 na star system. Sa puntong ito, parang ang mga nilalang mula sa Ancient Celestial Realm ay umaatungal. Ang kanilang mga sigaw ay naging mga kulog. Sa isang planeta sa Summoned River, na tinitirhan lamang ng ilang dosenang cultivators. Hindi pa sila pumunta sa bagong Celestial Realm ngunit naghahanap sila ng mga mortal na maaaring mag-cultivate, naghahanap ng mga binhi para sa hinaharap ng Inner Realm. Sa oras na ito, ang kanilang mga mukha ay pamatla at nagubo ng dugo. Tinitingnan nila ang langit ng may takot. Hindi nila alam kung ano ang nangyari, ngunit ang sigaw sa kanilang mga tainga ay pumasok sa kanilang mga isipan at nagdulot ng pagkabahala. Maaaring muling inaatake tayo ng Outer Realm. Lahat sila ay nagulat. Papalipad na sila, ngunit nang lumipad sila patungo sa langit, isang malakas na kulog ang umalingaw at sila ay pinigilan ng isang pressure na bumagsak mula sa langit. Sa ikalabing-isang hininga, ang kulog na umabot sa 4 na star system ay nagdulot ng pressure. Ang pressure na ito ay mula sa Ancient Celestial Realm. Ang aurang ito ay sinaunang at tinakpan ang buong Inner Realm. Parang ipinapaabot nito sa buong mundo na sila ay bumalik na. Sa isang planeta sa All Heaven, wala ng mga cultivators, tanging mga mortal na lamang. Sa oras na ito, ang mga lungsod na dati masigla ay naging tahimik na parang kamatayan. Ang matandang lalaki na nagbebenta ng alak sa gilid ng lungsod at ang mga 12 ng taong nagiinuman ay natakot nang makita nilang nagdilim ang langit na walang ulap. Isang malakas na kulog ang umalingaw at ang lahat ng mga mortal ay nawala ng malay. Ang mga mortal na nawala ng malay ay hindi nakita ang pagbabago ng langit. Patuloy itong dumidilim hanggang sa nawala ang lahat ng liwanag at naging gabi. Sa oras na ito, ang ikalabing-anim na hininga ay dumaan mula nang magsimula ang kulog.
Sa loob ng 16 na hininga na ito, ang 4 na star systems ay nawalan ng lahat ng liwanag. Lahat ng planeta at kontinente ay tinakpan ng dilim. Sa ika-17 hininga, isang malakas na kulog na pumihil sa lahat ng tunog mula sa nakaraang 16 na hininga ang umalangaw sa Brilliant Void. Ang malakas na kulog na ito ay parang isang pinto na nababasag. Parang ang langit ay bumagsak. Habang ang kulog ay umalangaw, isang bitik ang lumitaw sa Brilliant Void, at mabilis itong naging isang malaking punit. Pagkapuot ng punit, ang mga sigaw na puno ng kasiyahan at kabaliwan ay narinig. Ang aura ng Ancient Celestial Realm ay sumabog mula sa bitik na ito at nilamon ang buong Brilliant Void. Kasabay ng mga sigaw, mga nakakatakot na mata ang lumitaw sa loob ng bitik, at mga kamay na tuyot na parang nais humaplos. Para bang may isang grupo ng mga tao sa likod ng bitik na gustong mabaliw at punitin ang star system. Sa puntong ito, isang katulad na bitik ang lumitaw sa Summoned River, All Heaven, at Cloud Sea. Ang 4 na bitik ay pumutok sa star system at pinakawala ng aura ng Ancient Celestial Realm. Ang Ancient Celestial Realm ay malapit ng magising. Sa Thunder Celestial Realm sa All Heaven, biglang tumayo si Old Ghost Zon at nagbago ang kanyang ekspresyon. Lumakad siya pasulong, iniwan ng Thunder Celestial Realm, at lumitaw sa All Heaven. Ang mga mata niya ay nagpakita ng kakaibang tingin habang tinitingnan ng bitik na iyon, at naging malamig ang kanyang mga mata. Ancient Celestial Realm. Ang mga bitik sa 4 na star system ay nanginginig at kumalat ng mabangis. Sa ika-19 na hininga, ang buong Inner Realm ay parang pumutok. Ang 4 na bitik ay kumalat hanggang magtagpo sa intersection ng 4 na star systems, na nasa itaas ng bagong Celestial Realm. Isang malakas na kulog ang umalangaw nang magsanib ang 4 na bitik, at isang malaking krus ang lumitaw sa langit. Ang aura ng Ancient Celestial Realm ay kumalat at nagbigay ng mga sigaw mula sa loob. Nawala ang lahat ng liwanag sa Inner Realm. Sa oras na ito, ang Inner Realm ay walang liwanag. Lahat ng walang hanggang liwanag ay nawala at ito ay nabago sa isang kakaibang paraan. Lahat ay nagtipon sa labas ng 4 na bitik at nagbigay ng isang nagniningning na glow. Ang malalakas na kulog ay umalingaw na nagdulot ng panginginig sa Silver River sa paligid ng bagong Celestial Realm. Pati ang bagong Celestial Realm ay kumakaluskos. Maraming cultivators ng Inner Realm ang tumingin sa langit. Ang mukha ni Qinglin ay pamatla at siya ay lumipad patungo sa langit. Ito ang aura ng Ancient Celestial Realm. Bumalik na ang Ancient Celestial Realm. Master Hongshan, Master South Cloud, at Qing Shui, sumama kayo sa akin upang salubungin ang mga Ancient Celestials. Lumipad si Qinglin patungong langit at 3 sinag ng liwanag ang sumunod sa kanya. Sila si Master Hongshan, Master South Cloud, at Qing Shui. Sila ay lumipad patungong langit. Sa ilalim nila ay ang mga cultivators ng Inner Realm at isang malaking estatwa na nakatayo sa pinakamataas na tuktok. Ang estatwang ito ay inilipat mula sa planetang Suzaku ng isang tao nitong mga nakaraang 3 araw upang ito ay sambahin ng lahat ng mga susunod na henerasyon. Nang lumipad si Qinglin at ang kanyang mga kasama mula sa Silver River, tinitingnan nila ang malaking punit na parang krus. Pati si Qing Shui ay nagpakita ng isang ekspresyon ng paggalang. Hindi na kailangang banggitin pa si Qinglin at ang iba pa, hindi nila magawang magpakita ng anumang hindi paggalang. Ang mga Ancient Celestials ay parang mga Diyos para sa mga matatandang ito. Tanging si Sito na nang titingin sa langit mula sa mga cultivators sa ibaba. Sa kanyang isipan, ang mga salita ni Wang Lin ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Hindi niya sinabi ito sa iba pa. Tinitingnan ng bitik, wala ni Kay titing na paggalang, tanging isang komplikadong pakiramdam ng pagkalito. Ang Ancient Celestial Realm, matagal na itong nawala, at ngayon ay muling bumababa sa mundo. Ang nakakagimbal na mga sigaw ay umabot mula sa krus na punit. Sa huli, ang punit ay tuluyang nabuksan at ang lahat ng liwanag sa paligid ay nagtipon upang maging isang blok ng liwanag. Sa isang kisap mata, lumitaw ang isa pang blok ng liwanag. Pagkatapos ng ilang sandali, daan-daang blok ng liwanag ang lumitaw. Ang mga blokeng liwanag na ito ay mabilis na naging isang malaking hagdang-hagdang palasyo na lumulutang doon. Pagkatapos lumitaw ang mga hagdang-hagdang palasyo, mga figure na natatakpan ng ginto ang nagsimulang lumabas ng masigla. Agad na lumabas ang 12-dosenang mga figure. Sa wakas ay malaya na kami. Ngayon na ang aming cultivation ay muling bumangon, ang mga celestial ay bumalik. Ang mga sigaw mula sa mga ginto na figure. Bawat isa ay may aura ng isang third step cultivator. Ngunit iba ang aura nila kumpara sa mga cultivator mula sa cave world. Ngunit mahirap ilarawan kung ano ang eksaktong pagkakaiba. Pagkatapos ng mga 12-dosenang mga tao, may mga higit pang golden figures na lumipad. Mula sa malayo, nagbigay ito ng isang nakakagimbal na tanawin. Si Qinglin at ang kanyang mga kasama ay pinakamalapit. Habang ang gintong liwanag ay pumuno sa langit, lahat sila ay may mga seryosong ekspresyon.
Si Master Hongshan at Master South Cloud ay nagkaway ng kamay. Ngunit kung ikukumpara sa kanila, si Qinglin ang pinaka-excited na tao. Tumungo siya pasulong at nagkaway sa mga golden figures. Sinabi niya ito ng may galang. Ang disipulo ni Lord of the Sealed Realm, si Qinglin, ay bumabati sa mga Ancient Celestials. Ngunit ang kanyang pag-iral at mga salita ay hindi nakakuha ng pansin ng mga Ancient Celestials. Ang mga Celestial ay tumawa ng mabangis at dumaan diretso sa kanila. Tumulak sila patungo sa bagong Celestial Realm. Hindi ko pa nakakain ng Just Flames sa matagal na panahon. Bagamat hindi malakas ang Just Flames dito, makakasatisfy ito sa akin sa ngayon. Just Flames, may aura ng Just Flames dito. Haha, hindi ko inaasahan na may Just Flames na inihanda para sa amin ng magising kami. Disciple ng Lord of the Sealed Realm, napakahusay mo. Ang mga Celestial ay nagmadali patungo sa bagong Celestial Realm. Nang makita ito ni Qinglin at ang kanyang mga kasama, nanginginig ang kanilang mga isipan. Kabanata 1688 Lumayas ka. Nagningning ng pula ang mga mata ni Qing Shui at ang matinding puot ay bumalot sa kanyang katawan. Ang kanyang anak na babae ay naruroon sa bagong Celestial Realm, at ang bagong Celestial Realm na ito ay kanilang itinayo. Ito ang kanilang tahanan. Sa oras na ito, may isang taong sumire sa pinto at pupuntahang sirain ang kanilang tahanan. Wala nang importansya kung sino sila. Kahit na mga Ancient Celestial sila, siya, si Qing Shui, ay handang pumatay. Nag-charge si Qing Shui pasulong. Si Master Hongshan at si Master South Cloud ay napatigil sandali bago nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Matapos mag-alinlangan ng saglit, kinagat nila ang kanilang mga ngipin at tumakbo pasulong. Si Qinglin ay nagulat at ang kanyang pakikipaglaban ay ang pinakamatindi. Ngunit nakita niyang tumatawa ng malakas ang mga Celestial habang binabasag nila ang Silver River. Ipinakita ng agwat ang 10,000 cultivator mula sa Inner Realm na puno ng takot. Si Qinglin ay umatungal at naglakad pasulong. Huwag! Mga kapwa Ancient Celestials, ito ang Celestial Realm ng aming Inner Realm. Tumakbo si Qinglin pasulong habang sumisigaw, ngunit bago pa siya makapagsalita ng buo, mga 7 o 8 tao ang humarap. Ang kanilang mga mata ay naglalabas ng mapanupol na ginitlong liwanag at iniwasiwas ang kanilang mga kamay sa 4 na tao. Ang malalakas na kulog ay umalingaw at isang gintong bagyo na puno ng lakas ng Celestial Bloodline ay bumangon at sinalubong ang 4 na tao. Habang ang bagyong iyon ay umuuga, nanginginig si Qinglin, Master Hongshan, at Master South Cloud. Anong lakas ng loob? Maglalakas loob kayong pigilan kami mga Celestials na sumipsip ng Just Flames. Isang-isa sa kanila ang nangutya. Ang mga salita niya ay puno ng hindi masikatang kayabangan at pakiramdam ng pagiging superior. Ang gintong bagyong ito ay naglalaman ng Celestial Bloodline at nagdulot ng isang pagsugpo na likas na kalaban ng mga tao mula sa Inner Realm. Dahil dito, nagbackpedal sila Qinglin, Master Hongshan, at Master South Cloud sa takot. Gayunpaman, walang epekto ang lakas ng bloodline na ito kay Qing Shui. Tila hindi niya ito napansin. Dumaan siya sa gintong bagyo patungo sa mga Celestial na puno ng nakakatakot na killing intent. Subalit, medyo mabagal siya. Ang mga Celestial na unang lumabas ay nakarating na sa itaas ng bagong Celestial Realm. Tinitingnan nila ang 10,000 cultivators na nakatingin sa kanila ng may takot at tumawa sila. Ang ilang tao ay agad na naglabas ng kanilang bloodline suppression upang hindi maglakas loob na gumalaw ang mga cultivators sa ibaba. Pagkatapos, ang ilan sa kanila ay bumaba. Isa sa kanila ang humablat ng isang babaeng cultivator mula sa Summoned River at mag-i-inhale na. Kapag siya ay nag-inhale, magagawa niyang gawing Just Flames ang babaeng cultivator at isip-sip ito. Ngunit sa oras na ito, isang Ancient Celestial ang nagpalawak ng kanyang Divine Sense habang tumatawa ng malakas. Nang kumalat ang Divine Sense nito, tumigil ang tawa at ang kanyang mga mata ay lumaki. Isang hindi maipaliwanag na takot ang sumat sa kanyang mukha at sumigaw siya. Ang kanyang sigaw ay malungkot. Nang sumigaw siya, lahat ng iba ay nagulat. Ang Celestial na humablat sa babaeng cultivator ay hindi sinasadya na binitiwan siya at tumangala sa taong sumigaw. Ang kanyang estatwa. May estatwa siya doon. Ang malungkot na sigaw ay umalingaw. Ang mga Celestial na dumating at ang mga dumating pa ay napako sandali. Pinagkalat nila ang kanilang mga divine senses at pagkatapos tiningnan ng malayong tuktok, lahat sila ay napanganga. Ang Celestial na humablat sa babaeng cultivator ay binitiwan siya at ang kanyang mukha ay pamatla. Siyempre siya. Bakit nandito ang kanyang estatwa? Ang biglaang natuklasang ito ay nagdulot ng takot sa mga mukha ng mga Celestial. Hindi nila makakalimutan ang lakas ng pana sa Ancient Celestial Realm 3 taon na ang nakaraan. Hanggang sa sandaling ito, nagising si Situnan. Inangat niya ang kanyang ulo at itinagilid ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan at kinuha ang isang jade.
Ang jade na ito ay ibinigay sa kanya ni Wang Lin noong nagkita sila sa planetang Suzaku at sinabi ni Wang Lin ang tungkol sa Ancient Celestial Realm. Sinabi ni Wang Lin na kapag lumabas na ang mga Celestials, kung papatayin nila ang mga cultivator, durugan ang jade na ito. Kinuha ni Sito na ng jade at piniga ito. Nang mapiga ito, sumabog ang aura ni Wang Lin mula sa jade na iyon. Ang mga Celestial ay pamilyar sa aura na ito. Nang lumabas ang aura na ito, bigla nilang tiningala ang langit. Ang langit ay nagbago at isang puting figure ang lumitaw. Ang figurang ito ay si Wang Lin. Ang jade ay naglalaman ng isang piraso ng kanyang divine sense. Kahit na ito ay isang ilusyon, kumalat ang kanyang malamig na titig. Vermilion Bird, Black Tortoise, Azure Dragon, White Tiger, ito ba ang sinasabi ninyong kasunduan? Ang mga mata ni Wang Lin ay malamig na tumitig sa mga Celestial at pagkatapos ay ipinagpag ang kanyang manggas. Lumayas kayo. Ang sigaw niya. Sa sigaw na iyon, isang nakakagimbal na killing intent ang kumalat at pinaalala ang mga alaala ng mga Celestial. Nagsigawan sila at ang kanilang mga mukha ay pumatla habang mabilis na umatras. Sa isang kisap mata, iniwan nila ang bagong Celestial Realm. Sa labas ng bagong Celestial Realm, kasama ang mga Celestial na lumabas, naroon ang isang matandang lalaki. Siya ang Azure Dragon. Nakatitig siya ng malupit sa mga taong pumasok sa bagong Celestial Realm. Bumulong siya ng malamig bago naglakad pasulong at nagpatira pa. Ang matandang ito ay hindi naging maingat at dumating ng huli. Sana'y patawarin ninyo kami, ang matandang ito ay magbibigay ng paliwanag. Buti na lang at walang nasaktan, kaya't mangyaring huwag magalit. Ang kasunduan natin ay patuloy. Hindi papatayin ng mga Ancient Celestials ang kahit isang cultivator mula sa Inner Realm. Sa Outer Realm, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at nagpakita ng isang malamig na titig. Matagal na niyang inasahan ito, kaya't iniwan niya ang jade doon. Nakita niyang umatras ang mga Celestial at nagsisimula ng magsalita ng sabay. Napansin niya ang direksyon sa malayo at walang pag-aalinlangan na tumayo at tumakbo papunta doon. Ang Ancient Celestial Realm ang orihinal at nahati sa kalahati. Bagamat nahati ito sa Inner at Outer Realms, magkaugnay pa rin sila. Ngayon na ang Ancient Celestial Realm ng Inner Realm ay bumukas, babalik din ang Ancient Celestial Realm ng Outer Realm. Bagamat may formation na humaharang sa kaguluhan sa loob ng Inner Realm, naramdaman pa rin ito ng ilan sa mga third-step cultivators sa Outer Realm. Lalo na ang mata ng Sovereign na puno ng hindi makapaniwala nang naintindihan niya kung anong gagawin ni Wang Lin. Masama. Gagamitin niya ang lakas ng pana upang sirain ang Ancient Celestial Realm sa Outer Realm. Siya ay ganito kabaliw. Siguradong nalaman niya na ang lugar na ito ay isang cave world lang. Ang mukha ng Sovereign ay nagbago at agad siyang tumakbo patungo sa mga bituin. Sa oras na ito, hindi lamang ang kanyang ekspresyon kundi pati na rin ang mga ekspresyon ng lahat ng third-step cultivators na nagmamasid kay Wang Lin ay nagbago. Sabay-sabay nilang naintindihan kung anong gagawin ni Wang Lin. Bumilis si Wang Lin sa buong bilis. Mula sa kanyang posisyon, kailangan lamang niyang gumalaw ng isang iglap upang makarating sa kahit saan sa Ancient Star System. Nawala siya at nang muling lumitaw, naruroon siya sa isang star domain kung saan maraming spatial rifts. Ang star domain na ito ay may mga hindi mabilang na rifts, at ang malalakas na kulog ay umaabot mula sa loob ng mga ito. Sa sandaling dumating si Wang Lin, parang gumuho ang star domain at isang malaking agwat ang lumitaw. Ang aura ng Ancient Celestial Realm ay nagmumula sa loob, at narinig ang mga malupit na tawa. Lumabas ang mga gintong figure mula sa agwat. Ang mga figurang ito ay mga Ancient Celestials din. Sila ang mga disipulo ng Seven Dao Sect, ngunit hindi na sila tapat sa Seven-Colored Celestial Sovereign kundi sa mga concubine. Upang maging tumpak, tapat sila sa Dao partner ng Seven-Colored Celestial Sovereign na iniwan siya upang iligtas ang kanyang buhay. Walang utos mula sa Dao partner ng Seven-Colored Celestial Sovereign, hindi sila susunod sa mga utos ng 7 concubines. Maaaring ito ang ugat ng malaking digmaan sa cave. Sila ang huling barahan ng Celestial Imperial Concubines. Nang malaman ng lahat ang balak ni Wang Lin, nagbago ang ekspresyon ng ika-7 concubine at mabilis na tumakbo patungo kay Wang Lin. Pati ang ika-3 concubine ay nabigla at mabilis na lumapit. Ang mga tawa mula sa agwat ay umalangaw habang lumilipad ang mga gintong figure. Ngunit agad nilang nakita ang puting buhok na cultivator na nakaputi at tila naghihintay sa kanila na nakapikit ang mata. Hindi nila nakilala si Wang Lin. Bagamat may level ng cultivation si Wang Lin, hindi nila siya tinitingnan bilang banta. Tumawa sila ng malakas at ang kanilang mga mata ay puno ng kasiyahan. Sa wakas, nakalabas kami. Ngayon na nandito na tayo, sigurado ang mga general ay lumabas na rin. Patayin. Patayin sila at makuha ang Dao Tomb at makakapagtatag tayo ng bagong Seven Dao Sect. Hindi lang natin sila papatayin, kundi tatapusin natin ang lahat ng buhay sa cave world na ito. Tanging sa ganitong paraan natin mabubuksan muli ang cave.
Lumipad ang mga gintong celestials habang sumisigaw. Isa sa mga celestial ang nagpakita ng malupit na ekspresyon at mabilis na tumakbo patungo kay Wang Lin. Siya ay mabilis, at nang malapit na siya kay Wang Lin, itinataas niya ang kanyang kanang kamay ng may ngisi. Huwag mong gawing masama ang iyong kapalaran, cultivator lang, kundi magiging just flames ka namin. Ordinary cultivator mula sa Immortal Astral Continent, karaniwang disipulo ng Seven Dao Sect, maglalakas loob ka bang tawagin ang iyong sarili na celestial? Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at kumislap ng gintong liwanag mula sa mga iyon. Ang gintong liwanag na ito ay nabuo mula sa pagkompress ng lakas ng Immortal Celestial Body Blood Drop. Ang liwanag na ito ay naglalaman ng lubos na dalisay na Celestial Bloodline. Nang makita ng Celestial na tumatakbo patungo kay Wang Lin ang gintong liwanag mula sa mga mata nito, tumigil siya at malaki ang naging pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi niya namalayan at mabilis siyang umatras sa takot at narinig ang isang rumble sa kanyang isipan. Sino ka? Kabanata 1689 ng lakas ng dalawang palaso. Ang kanyang sagot ay hindi dumating sa anyo ng mga salita, kundi sa mga kilos ni Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap ng gintong liwanag, at itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay. Lumitaw ang ligwang bao kasabay ng isang malalakas na tunog, at hinawakan niya ito. Ang kanyang kanang kamay ay hinawakan ng taling pananggalang at biglang binanggit ito pabalik. Sa isang kaluskos, ang ligwang bao ay umabot sa buong buwan. Ang palaso na nagpatahimik ng maraming tao ay lumitaw sa pana, at ang espasyo sa paligid nito ay kumikilos. Pagkatapos lumitaw ang palaso, nagbago ng kulay ang mundo at ang buong kalangitan ay nanginginig. Ang celestial na nakatingala ay nakabawi mula sa pagkabigla at tumingin sa pana. Pakiramdam niya ay pamilyar ito. Ang pana ay sobrang pamilyar, ang pana, ligwang bao. Nang matanto ng celestial ang pana, nagbago ng malaki ang kanyang ekspresyon. Ang takot at hindi paniniwala ay bumalot sa kanyang mga mata at sumigaw siya ng takot habang mabilis na umatras. Alam niya ang tungkol sa pana at ang lakas ng isang palaso mula dito. Isa itong makapangyarihang yaman na kayang yuminig sa puso ng mga tao mula sa kanyang bayan sa Immortal Astral Continent. May nakakatakot na kakayahang sirain. Sa puntong ito, naisip niya na ang tao ay narito para maghintay sa kanilang pagdating. Ang tao ay naghihintay ng pagbukas ng Ancient Celestial Realm upang gamitin ang pana at patayin sila. Sino siya? Ang Celestial ay umatras na para bang siya'y nagkukumahog. Ang tanging naiisip niya ay tumakas, tumakas, tumakas. Ang malalaking pagbabago dito ay nakatawag pansin sa lahat ng ibang mga Celestial. Ngunit nang makita nila ang pana sa mga kamay ni Wang Lin, naramdaman nila ang pagkilog ng mga bituin, at tinangay sila ng mga alon mula sa pana, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ligwang bao. Ligwang bao nga. Nabigla, ang mga Celestial na sumugod ay umatras na parang tinalo ng takot. Gusto nilang bumalik sa Ancient Celestial Realm. Ang makatagpo ng isang tao na may ligwang bao at kayang hilahin ito agad ay isang bangungot. Ngunit kahit mabilis sila, hindi sila mabilis sapat upang makaligtas mula sa ligwang bao. Hindi nagtagumpay ang Sovereign at wala din silang karapatang makaligtas. Hinayla ni Wang Lin ang taling pananggalang at sumigaw ng malakas. Sa puntong ito, parang ang buong katawan ni Wang Lin ay nais durugan ng pana. Tinutok niya ang kanyang matinding galit sa mga Celestial na tumakas, at ang mga taong nais niyang patayin ay ang mga disipulo ng Seven Dao Sect. Ang mga arroganting disipulo ng Seven Dao Sect na tinitingnan ng mga tao ng Cave World na parang mga langgam. Wala kayong pinagkaiba sa mga tao ng Scattered Thunder Clan. Binitiwan ni Wang Lin ang kanang kamay at isang malakas na kaluskos ang kumalat sa buong sistema ng bituin. Biglang umatras ang taling pananggalang at nagpadala ng isang makapangyarihang lakas sa palaso. Ang tunog ng paghiyaw ay malakas na sapat upang gumuho ang kalangitan. Ang lakas ng ligwang bao ay nagdulot ng pagkakabigla sa kalangitan at mundo. Ang mundo sa harap ng palaso ay nagwasak at naghiwa-hiwalay habang ang palaso ay sumulong. Ang Celestial na magpapatay kay Wang Lin ay wala ng lugar na matakasan. Sumigaw siya habang ang katawan niya ay bumagsak at ang palaso ay tumagos sa kanya. Ang kanyang orihinal na kaluluwa ay nawala. Hindi siya ang unang cultivator mula sa Immortal Astral Continent na pinatay ni Wang Lin, at hindi siya magiging huli. Habang ang palaso ay sumulong, pinalaki ito hanggang sa umabot ng libu-libong talampakan at patuloy pa itong lumalaki. Ang mga dosenang Celestial na lumabas ay namutla. Kumpara sa bilis ng palaso, para silang mga sanggol na tumatakbo palayo. Bang! Tatlong Celestial ang bumagsak at namatay ng may malulupit na sigaw. Patuloy ang tunog ng kulog habang ang tatlong Celestial na katawan ay nanginginig at bumagsak. Nang malapit nang makalabas ang kanilang orihinal na kaluluwa, sila ay naglaho. Nawasak sila ng Cave World na kanilang pinaparatangan. Nagbigay ang palaso ng gintong liwanag. Ang gintong liwanag na ito ay nagliwanag sa buong sistema ng bituin at patuloy na kumalat. Ang tunog ng rumble ay nagpapatuloy at sa isang kisap mata, 8 Celestial ang namatay.
Habang sila ay nararamdaman ng kasiyahan habang lumalabas mula sa Ancient Celestial Realm, ngayon ang kasiyahan na iyon ay naging dahilan ng kanilang pagkamatay. Ang palaso ay agad na pinatay ang lahat ng Celestial na lumabas, pagkatapos ay pumasok ito. Nagdulot ito ng isang malakas na kalusko sa loob ng agwat at nag-trigger ng isang malupit na pagbagsak. Ang epekto ng pagbagsak ay kumalat sa lahat ng direksyon bilang isang shockwave. Ang shockwave na ito ay sapat na makapagpabago ng landas ng mga planeta ng cultivation ngunit hindi sapat upang galawin ang ancient god body ni Wang Lin. Ang buhok ni Wang Lin ay mabilis na pumipiglas at ang mga shockwave ay nagpapagalaw sa kanyang mga damit ng malakas. Ngunit ang kanyang mga mata ay matatag, tulad ng katawan niya. Papapatayin niya, at ang palasong ito ay hindi pa sapat upang patayin ang lahat. Hindi alam ni Wang Lin kung ilang tao ang nasa loob ng Ancient Celestial Realm o kung gaano sila kalakas. Ngunit naiintindihan niya na baka hindi sapat ang Ligwang Bao upang sirain silang lahat. Ngunit kaya niyang sirain ang bukasan ng Ancient Celestial Realm upang hindi na sila makalabas. Matapos ang unang palaso ay pinalakas ang katawan ng Sovereign at biglang huminto sa milyong kilometro ang layo. Tinutok niya ang kanyang mga mata at puno ng kasiyahan ang kanyang mata. Magandang para sa akin ito. Kinalkula ko na may lakas lamang siya para sa 2 shots. Ngayon na nasayang na ang isa, at kung gagamit siya ng isa pang shot, tiyak na mamamatay siya. Wang Lin, Wang Lin, kung talagang magpapaputok ka ng 2 beses, at hindi kita mapatay ngayon, hindi ko natatawaging sovereign. Gagamitin ko na ang apelyido mo. Tumawa ang Sovereign habang mabilis na tumakbo. Habang kumilos siya, tumawa siya ng matindi. Siya ay nagpapalabas ng galit na naramdaman niya sa nakaraang 3 taon. Pangalawang shot, totoo nga, at inilabas niya ang pangalawang shot. Wang Lin, patay ka na. Unang tatatakan ko ang Ancient Star System kaya't hindi ka makakaalis. Pagkatapos ay dahan-dahan kitang papatayin. Walang alinlangan, inilag ng Sovereign ang kanyang kamay at kumalat ang kanyang makapangyarihang cultivation. Ang silang na ito ay hindi makakapigil sa mga tao na pumasok, ngunit hindi na sila makalabas. Pagkatapos gawin lahat ng ito, ang Sovereign ay nawala at mabilis na tumakbo pasulong. Kasabay nito, ang ikapitong concubine ay namutla. Nanghihina siya at puno ng galit ang kanyang mga mata. Habang tinitingnan niya ng diretsyo, parang mapapalakas niyang magbukas ang kanyang panga sa tindi ng galit. Wang Lin, patayin kita. Si Dao Master Miao Yin at Devil Master Nine Heaven ay tumatakbo sa sistema ng bituin. Ang kanilang galit kay Wang Lin ay hindi gaanong naiiba sa Sovereign at ang ikapitong concubine. Bagamat sila ay sugatan, hindi nito pinatigil ang kanilang killing intent. Sa oras na ito, mabilis silang tumatakbo papunta kay Wang Lin, na nakatutok na ang kanilang mga mata. Sa dami ng mga tao na gustong patayin ka, hindi ko akalaing makakalabas ka ng buhay. Nagtawa si Dao Master Miao Yin. Ang matandang ito ay magpapasipsip ng konting bahagi ng iyong kaluluwa at gagamitin ito upang sindihan ang Heaven Lantern sa loob ng 10,000 taon. Tanging sa pakikinig sa iyong paghihirap sa loob ng 10,000 taon, malulunasan ang aking galit. Punong-puno ng galit ang mga mata ni Devil Master Nine Heaven. Talaga nga, binanggit ni Wang Lin ang pana ng pangalawang beses. Ito ang unang pagkakataon na siya ay bumanggit ng 2 beses. Ngayon, ang kanyang noo ay tinutubuan ng pawis. Ang gintong kaluluwa ng Celestial Blood Drop sa kanyang noo ay mabilis na ding habang siya ay hinayla ang pana na ganap na umaabot sa buong buwan. Ang palaso na pinutok patungo sa Ancient Celestial Realm ay muling lumitaw sa pana. Ang palaso ay basang-basa ng dugo at naglalabas ng matinding amoy ng dugo. Bago siya, ang butas papunta sa Ancient Celestial Realm ay halos nawasak pagkatapos ng unang palaso. Ang Ancient Celestial Realm na ipinasikat ay naging kaguluhan din. May mga hindi mabilang na piraso ng debris na lumulutang sa loob ng rift. Ang palaso kanina ay may nakakagulat na lakas. Nang hilain ng pana, 2 aura ang lumabas mula sa loob ng agwat. Ang 2 aura na ito ay kasing lakas ng Sovereign at mabilis na kumalat mula sa rift. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng killing intent at binitiwan ng kanyang kanang kamay. Ang taling pananggalang ay damaloy at ang pangalawang palaso ay pinutok. Nang pinutok ang pangalawang palaso, ang gintong liwanag sa mga mata ni Wang Lin ay nawala at ang gintong liwanag sa kanyang kaliwang mata ay tuluyang naglaho. Samantalang ang kanyang kanang mata, mayroon pang natirang liwanag, ngunit mabilis din itong nawala. Hindi tiyak kung si Wang Lin ay itinago ito o kung ito rin ay nawala tulad ng kaliwang mata. Nang ang palaso ay lumapit sa Ancient Celestial Realm, isang malakas na puwersang pagsipsip ang dumaan sa dulo ng palaso. Nang pumasok ito sa Ancient Celestial Realm, hinayla nito ang rift. Nang ganap na pumasok ang palaso, ang agwat papunta sa Ancient Celestial Realm ay bumagsak. Ang pagbagsak na ito ay winasak ang agwat, pinipigilan ng mga Celestial mula sa Outer Realms Ancient Celestial Realm na makalabas. Winasak nito ang pasilyo at tinanggal ang lahat ng pagkakataon nilang makalabas.
Tanging mga malalakas na tunog ang patuloy na nanggagaling mula sa pagkabagsak ng bukasan. Ang dalawang makapangyarihang aura ay naharang at hindi na makakalabas pa. Ang mga malalalim na tunog ng rumble ay tila papalayo ng papalayo. Hindi nakikita ni Wang Lin ang lakas ng dalawang shots mula sa Ligwang Bao, ngunit para sa mga tao sa loob ng Ancient Celestial Realm, ito ay kanilang bangungot. Ang Outer Realms Ancient Celestial Realm at ang Inner Realms Ancient Celestial Realm ay konektado sa isang mahiwagang paraan. Ang apat na generals ay may malalalim na mukha at may halong takot ng kanilang tingnan ang naglalagablab na langit sa kanilang harapan. Ang langit ay parang isang salamin, ipinapakita ang malabo ngunit nakakagulat na tanawin ang nangyayari sa loob ng Outer Realms Ancient Celestial Realm. Ang batang ito, mas mabuti pang huwag natin siyang galawin. Pagkatapos ng matagal na panahon, huminga ng malalim ang Azure Dragon General at takot na puno ang kanyang mga mata. Ang Black Tortoise General ay tahimik na nag-isip sandali at pagkatapos ay nagsalita. Sigurado akong hindi lang 2 shots ang natira sa kanya. Hindi siya tanga at ang kanyang isipan ay kasing talino ng isang demonyo. Paano niya papayagan ng iba na makita ang kanyang pinakamababang lakas ng madali? Siguro may 3 pa siyang shot. Ang 4 sa kanila ay nagtinginan at nagkakasundong lahat. Matapos ang 2 shots ni Wang Lin, isang tawa ang umabot sa buong Ancient Star System. Lumitaw ang Sovereign, puno ng galit at naglalakad patungo kay Wang Lin. Kabanata 1690 Hindi pwedeng magkamali. Ang Sovereign ay lumitaw sa isang napakatamang sandali. Lumitaw siya habang pinapalabas ni Wang Lin ang palaso sa pangalawang pagkakataon. Pakiramdam na ng Sovereign na kailangan na niyang patayin si Wang Lin. Kung ikukumpara ang kanilang mga level ng pagsasanay, nakapasok na siya sa Arcane Tribulant Stage, kaya maliban sa ilang mga limitadong tao, wala nang makakalaban sa kanya. Kung ang usapan ay tungkol sa kanyang identidad, kahit na siya isang alipin lamang, kahit ang mga makapangyarihang tao ay kailangang magbigay galang sa kanya. Sa mundong ito ng kuweba, siya ang leader ng 5 guro ng Ancient Celestial Realm. Nakaranas siya ng hindi mabilang na taon ng mataas na katayuan at tinitingala siya bilang isang Diyos ng maraming mga cultivator. Sanay siyang mangibabaw sa iba. Mayroon din siyang Sovereign Council. Sa isang salita lamang, maaari siyang magdulot ng isang sakuna sa Outer Realm. Maging ang ilang mga concubine ay hindi manggahas na humarap sa kanya. Siya na ang Sovereign. Kahit na sa Inner Realm, sikat ang kanyang pangalan. Halos lahat ng nakakaalam ng kanyang pangalan ay napupuno ng takot. Lahat ng nangyari ay nagpapakita kung gaano siya kamapanlinlang at mahirap abutin. Mula nang magtipon siya ng mga makapangyarihang cultivator upang patayin ang Lord of the Sealed Realm, hanggang sa pagdating ng Tatoklan upang guluhin si Qinglin, at pagkatapos ay ang pagkawasak ng 4 na Celestial Realms. Sa huli, nag-iwan siya ng maraming mga buto sa Inner Realm. Si Zhon Xingye, ang pinuno ng disipulo ng Cloud Seas Heaven-breaking sect, at si The Wistwater. Lahat ng mga taong ito ay manipulado ng Sovereign. Nagsimula siya ng maraming digmaan sa pagitan ng Inner at Outer Realms. Ang dami ng mga cultivator na namatay sa kanyang mga kamay ay sapat na upang punan ng isang star system. Bago makatagpo si Wang Lin, 3 beses lamang siya nakaranas ng kahihiyan sa kanyang buhay. Ang una ay noong ang 7-colored Daoist ay sinubukang pilitin siyang maging disipulo. Gayunpaman, ang pinilit ng 7-colored Daoist ay nangangahulugang may malaking talento siya. Ang pangalawang pagkakataon ay nang si Old Ghost Zon ay pumasok sa Outer Realm upang magnakaw ng Joss Flames. Naglaban sila at natalo ang Sovereign. Ang labang iyon ay nagpamemorya sa kanya ng pangalan ni Old Ghost Zon. Ang pangatlong pagkakataon ay nang pumasok ang Sovereign sa Inner Realm upang hanapin ang Ligwang Arrow. Siya ay malubhang nasugatan ng isang sigaw at napilitang umatras. Maliban sa 3 pagkakataong yun, ginawa niya ang nais niya at hindi kailanman nagkamali. Hanggang sa makatagpo siya ng Wang Lin. Parang si Wang Lin ang kanyang kabuntot, at halos magpatuloy siya sa pagkabaliw. Ang unang beses na siya ay nagplano laban kay Wang Lin ay noong unang pumasok si Wang Lin sa Ancient Star System. Nais niyang kunin ang kaluluwa ni Wang Lin, ngunit hindi lamang siya pinigilan ni Dao Master Blue Dream, nawalan pa siya ng aura ni Wang Lin dahil sa Ancient Tomb. Ang pangyayaring iyon ay itinuturing na isang aksidente, at hindi ito inisip ng Sovereign. Gayunpaman, di nagtagal, dumating ang ikalawang pagharap. Sa pasukan ng Ancient Tomb, napanood ng Sovereign si Wang Lin na tinataka ng isang malaking bahagi ng Outer Realms power. Nang susubukan niyang ilabas ang mga cultivator ng ikatlong hakbang sa loob, pinakawalan ni Wang Lin ng isang sigaw na kumuha ng lakas mula sa pinakamababang layer ng tomb. Ang sigaw na ito ay parang isang matalim na espada na tumama sa Sovereign. Napilitang umubos siya ng dugo at mabilis na umatras. Ang pangyayaring ito ay maaari pang ituring na isang aksidente. Bagamat nalungkot ang Sovereign, naiintindihan naman niya ang dahilan. Ngunit hindi pa doon natapos. Dumating ang ikatlong pagharap sa pagitan nila ni Wang Lin. Pinadala niya ang kanyang disipulo upang dalhin ang Ligwang Bao sa Inner Realm upang hikayatin si Old Ghost Zon.
Naglaban sila, ngunit nahulog sa mga kamay ni Wang Lin ang bao. Gayunpaman, ang nagpalungkot sa kanya ay ang katotohanang nakuha pa ni Wang Lin ang palaso. Gayunpaman, kahit sa puntong iyon, hindi pa rin alintana ng sovereign si Wang Lin. Iniisip pa niya na ang mga ilang insidente ay mga aksidente lamang. Kahit na hawak ni Wang Lin ang bao at palaso, hindi niya magagamit iyon dahil sa kanyang bloodline. Hanggang ang sovereign ay nais patayin si Wang Lin, magiging madali lamang para sa kanya iyon. Sumunod ang ika-4 na pagharap, kung saan siya at ang marami pang iba na ikatlong hakbang na cultivators mula sa Outer Realm ay gumamit ng Fishing the Moon in the Well upang dalhin si Wang Lin sa isang peking mundo upang patayin siya. Sa pagkakataong ito, naisip niya lahat ng detalye ng walang anumang kamalian at pinilit si Wang Lin na gamitin ang lahat ng meron siya. Bagamat sa huli ay pinalaya ni Wang Lin ang isa sa mga kaluluwa na tinatakan ni Yemo, hindi nito nabago ang kanyang tiyak na kamatayan. Sigurado ang sovereign na naisip niya na lahat at wala nang hindi inaasahang mangyayari muli. Ngunit hindi pa rin niya inaasahan ang aksidenteng nangyari. Ang paglitaw ng baliw ay nagdulot ng isang dambuhalang alon sa kanyang puso at nagdulot ng ganap na pagkawasak sa kanyang buhay at kamatayan. Hindi lamang niya hindi napatay si Wang Lin, siya pa ang naging dahilan ng mabilis na pagtaas ng antas ng pagsasanay ni Wang Lin. Ang pangyayaring ito ay nagpatindi ng lungkot ng sovereign. Gayunpaman, hindi pa rin niya nakilala si Wang Lin at naniniwala pa rin siya na pinalad lamang ito. Hanggang sa ikalimang pagkakataon, nang patayin siya ni Wang Lin gamit ang palaso, doon lamang naging malinaw sa kanya pagkatapos niyang mabuhay gamit ang 3 buhay na spell. 1 beses, 2 beses, 3 beses, at 4 na beses ay mga aksidente lamang. Ngunit paano mangyayari na ang ika-5 beses ay isang aksidente pa? Ang batang ito, si Wang Lin, ay malinaw na ang kanyang kabuntod. Si Wang Lin ay parang tinak sa puso ng sovereign. Bawat beses na naiisip niya ito, nararamdaman niyang nahihirapan siya, at halos magpatuloy siya sa pagkabaliw. Hindi ito pwedeng magkamali ngayon. Lumitaw ang sovereign na 100,000 talampakan mula kay Wang Lin. Titig na titig siya kay Wang Lin at nagwasiwas ng kanyang manggas at tinire siya. Ang kanyang arcane tribulant na pagsasanay ay kumalat at ang espasyo mismo ay yumanig habang ang isang hindi nakikitang ripple ay kumalat. Nanatiling kalmado si Wang Lin, ngunit napilitang umatras. Ang sovereign ay hindi isang taong kayang tapatan ni Wang Lin. Nang sumabog ang pagsasanay ng sovereign, si Wang Lin ay parang isang dahon na nagtatagal sa galit ng dagat. Patuloy siyang umatras. Kinalkula ng matandang ito na mayroon lamang siyang lakas para sa 2 pagputok. Wala nang ibang aksidente. Nakaputok na siya ng 2 beses, at hindi ko nararamdaman ang anumang celestial bloodline sa katawan niya ngayon. Hindi na niya kayang hilahin ang ligwang bao. Ang mga mata ng sovereign ay puno ng matinding killing intent. Ang kanyang layunin na patayin si Wang Lin ay napakalaki, at hindi siya titigil hanggang hindi niya ito napatay. Maiintindihan naman ang ganitong pagkilos ng sovereign, dahil si Wang Lin ay tila halos hindi matitinag. Ang sovereign ay halos nawala na ng pag-asa, at halos naniniwala siya ng subconsciously na imposibleng patayin si Wang Lin. Bawat beses na nahaharap si Wang Lin sa panganib, may aksidente na nangyayari sa huling minuto upang baguhin ang sitwasyon. Ang mga aksidenteng ito ay nagpapakita na may isang hindi nakikitang puwersa na nagbabago sa lahat ng bagay. Bagamat tila medyo baliw ito, halos naniniwala ang sovereign dito. Ngayong pagkakataon, hindi ko kayang magkamali. Putang ina, kahit na mag-summon siya ng master, kailangan ko pa ring patayin si Wang Lin. Tiyak na wala na siyang lakas para hilahin ang bao ng pangatlong pagkakataon, hindi ako pwedeng magkamali. Ang dahilan ng pagiging sigurado ng sovereign ay dahil sa koneksyon niya sa celestial bloodline. Siya ay alipin ng baliw, at pinilit niyang tanggalin ang celestial bloodline mula sa katawan ni Wang Lin. Alam niya ng eksakto kung gaano karaming lakas ang naruroon at kung ilang beses pa itong magagamit upang hilahin ang bao. Mahihirapan ang sinuman maliban sa kanya na kalkulahin ito ng tumpak. Ang mga mata ng sovereign ay namumula sa likod ng killing intent. Habang siya ay lumapit, ang mundo ay umalag, ang mga bituin ay yumanig, at ang walang katapusang ripples ay kumalat sa lahat ng direksyon. Huwag mong gawing mali, tiyak na mamamatay siya. Kung hindi ko siya mapatay, ang matandang ito ay magpapalit ng pangalan sa kanyang apelyido. Ang kalooban ng sovereign na patayin si Wang Lin ay umabot sa limitasyon, halos nagpapabaliw na siya. Sa sandaling ito, dumating siya sa likod ni Wang Lin at tinamaan siya ng kanyang kamay. Pumanaw ka na matandang ito. Hindi pa siya nakipag-usap kay Wang Lin. Sa sandaling umatake siya, ginamit niya ang pinakamalakas na spell. Sa katunayan, bagamat sobrang tiwala siya na hindi siya nagkamali, mayroong pakiramdam siyang may kaunting takot. Takot siya na kung makikipag-usap siya kay Wang Lin, baka may mangyaring aksidente. Bukod pa rito, ang kamay na ito ay isang paraan lamang ng pagtuklas sa lakas ni Wang Lin. Matapos ang lahat ng insidente ng sovereign sa mga aksidente ni Wang Lin,
Isang dambuhalang marka ng palad ang lumitaw sa pagitan ng Sovereign at ng umatras na si Wang Lin. Nang lumitaw ito, nagsimula itong lumaki, ngunit hindi ito lumaki ng masyadong malaki, tanging 1,000 talampakan lamang. Gayunpaman, ito ay napakabigat, parang tunay. Pagkatapos nito, rumagasa ito patungo kay Wang Lin. Ang mukha ni Wang Lin ay mapatla, ngunit hindi siya nag-alala. Ang paglitaw ng Sovereign ay hindi labis na nakakagulat kay Wang Lin. Sa katunayan, kung hindi dumating ang Sovereign, kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Habang ang marka ng palad ay lumalapit, itinataas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay. Ang mga sinaunang bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay, pati na rin ang mga bituin sa kanyang mga mata, ay kumikislap. Ang sinaunang lakas mula sa kanyang katawan ay nagtipon at pinatigas sa kanyang kanang hintuturo. Gamit ang Immortal Celestial Body bilang inspirasyon, ito ang self-created spell ni Wang Lin, Ancient Immortal Finger. Sa sandaling tinuro niya ito, sumabog ang isang berde na liwanag mula sa katawan ni Wang Lin. Ito ay ang Azure Shield. Matapos nito, isang malaking anino ng liwanag ang lumitaw sa likod ni Wang Lin. Ang Shield of Light and Shadow. Sa likod ng Light and Shadow Shield, ang mga alon ng makukulay na ilaw ay umalingaw at isang makulay na paru-paro ang damapos sa balikat ni Wang Lin, lumilipad ang mga pakpak nito. Makulay na pulbos ang nahulog mula rito at napakaganda. Hindi pa panahon, ang mga mata ni Wang Lin ay naglalaman ng kakaibang liwanag. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Ang 1,000 talampakang marka ng palad ay lumapit at tumama sa kanang hintuturo ni Wang Lin. Rumble, 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 rumble. Sa sandaling magkasalubong sila, naramdaman ni Wang Lin na parang maghuhulog ang katawan niya. Umubos siya ng dugo at umatras. Agad na nawasak ang kanang hintuturo ni Wang Lin ng marka ng palad, ngunit kaagad itong muling bumuo. Sa loob ng ilang hininga, ang kanang hintuturo ni Wang Lin ay nawasak at nabuo ng mahigit 1,000 beses. Ang pagkakaiba ng kanilang mga lebel ng pagsasanay ay parang isang dambuhalang bangin. Sobra pa ito upang matakpan ni Wang Lin. Pagkalipas ng ilang hininga, bagamat kaya pa rin ang kanyang hintuturo, ang katawan niya ay hindi na kaya. Mga sugat ang lumitaw sa kanyang katawan at ang matinding sakit ay sumek. Ang Light and Shadow Shield ay naging twisted at kumidlat bago ito bumagsak. Ang Azure Shield ay kumikislap ng maliwanag habang ang tunog ng pagputok ay umalingaw, at naitulak ito pabalik sa katawan ni Wang Lin. Ang makulay na paru-paro ay nanginginig at naglaho sa makulay na liwanag.